Sa XP, siya yung lalamang. Sino yung mga players na kailangan nating panoorin? Key players for each team. Yung sa Twisted Minds is si James. Si James tapos si Haji. Tapos sa Onyx is si Kirk, tapos si Kingo, tapos si Prince. Yun yung masagot mo, Sir Exor. Para sa akin yung roamers, kung sila magdidictate ng laro sa game na to, yung Kalea at yung Padang. At ayan na nga, magsisimula na ang laban. Punta na tayo sa Land of Dawn at punta na rin tayo sa ating mga casters. Our match number 1, game number 1 between Onyx Philippines laban sa Twisted Minds. Tara, samahan nyo kami pumasok muna sa Land of Dawn. Ibang klase, kaabang-abang talaga ang ating matutunghayan. Again, dalawang hari ang ating nakikita ngayon, MP the King at King Kong. Finally ay dumating na rin ang pagkakataon para sa Twisted Minds na bawian ang hari. And as we mentioned earlier, parehas tong may hari. We have MP the King, and as we all know, ang current na defending champion natin, Onyx Philippines, one king will fall down. Pero who is gonna be? Mamaya malalaman natin yan. Pero ngayon, tutukan natin yung mga, sabi natin na predict ng ating mga kasama earlier sa panel dito midnight na mga drafts for Twisted and Onyx. Yeah, I would say very important dito yung mga binanggit nilang key hero, especially yung roamers, no? Kasi dito talaga magdidictate yung tempo ng pace, especially with the assassin junglers na meron on both sides. They want momentum, they want scaling, they want sheer damage. Kaya importante dito yung traits ng first turtle, honestly. And dagdag na natin dyan yung factor ng XP lane din. Kaya tama din yung binanggit nila. Kung sino yung unang makakapoke ng turtle will give a huge advantage para sa first objective, para makakuha mo yung momentum na yun. Ang aga rin ng Tempest of Blade na naibitaw kagad ni MP the King ngayon, si James. Kailangan naman atras, babalik pa si MP. At doon rin si Haji at si Escalera. And ang ganda na ginawa ng Onyx doon kasi alam nila nag-retreat din si MP kaya diniretso agad yung Green Camp. Maganda na nag-reflect agad yung na-point out ni Midnight and even nila ni Bor and Exort doon. And definitely sa XP talaga tayo nakakita ng mga pangpupurong ganito. Okay, Kirk ay aatras din lang. Babalik-balik lang naman sa damo yan. Diyan lang yan. Kaya nga heal damo yan eh. Nag-heal kasi sa damo eh. Oh. Kapit Oo. lang sa grass. Sabi nga ni Womi, di ba? Kapag kailangan mo ng lakas, kapit sa lang grass. Yun. Ayan. At nakikita natin yung kalakasan ng Onyx sa ganong discipline na nga lang din. And right now, first turtle, andyan agad sila Escalera. 4 on 3, pwede natin makita dito na bakbakan. Oy, nakakalahati yung buhay dito ni King Kong. Ang flicker ay na-force kagad para kay Escalera. Nakuha ni King Kong yung pagong na iyon habang si Escalera pagsabayan na bitbit din ni Super Prince sabay iskapo with that skill. And ngayon naman si James ay may ipit. Tumalon-talon na lang kaya lang hindi na rin siya makakaligtas pa sa kamay ng Super Fam. Sobrang ganda ng position na tinake ni Kirk with the ultimate para mapaibaba yung lane sa pader. Even though umabot yung... Uy, taga lang, mamaya na yun! Pinapaagad na naman! Holy pa! Oh my gosh! What a fist crack and fist break play para dito kay King Brusco. At nakaligtas pa siya. Flicker ay actually na-commit din ni Haji C para kitilin sana yung buhay ni Brusco. Pero nakaligtas pa rin. Ayaw magpa-analyze yung mga teams natin. Binrake na nga, kinarak pa. Lahat ng pwede pang wasak ginagawa na dito ng Onyx Philippines. Hindi lang sa ayaw magpa-analyze. Itong Onyx Philippines ayaw paglaruin yung link. Ito yung international sickness ng mga link. Kapag nabebehind ka sa early game, kapag nakukuha ka ng unang pagong, and kapag ikaw ay nagta-turtle, yung purple mo, ginagawang lord din eh. So, Pina-purple dance. Pina-purple dance yun eh. Eh pag sickness may simptomas Oo. at nag-uumpisa na nga magpakita yung mga simptomas sa ganyan, dyan magaling ang Onyx Philippines sa pag-infect na nga lang din and pag-deny ng mga ganong klaseng jungles. And alam naman natin kapag hindi gumana ang early game para sa isang link, mag-aantay pa yan ng mga lampas ng 5 minutes para dun sa split di ba? Ang ganda sana eh, kasi yung idea ng Twisted Minds, gusto rin nila makuha yung momentum away from the Joy. Nag-contest ng Turtle si MP the King. Umabot yung Defiant Sword niya. Kaso ang problema, yung Retribution, dahil nga ang aga niyang bumaba ng pader, may naiiwang may naiiwang sukli eh. And kinuha ni King Kong eh. Tama. Siyempre, kailangan bawat piso ay importante. Oo. At pasinop nga itong Onyx Philippines. And speaking of King Kong, ngayon sa may bandang bottom side pa rin tayo makita ng konting mga pagpitik, pagnakaw. Even James, kahit sabihin natin makunat siya, hindi pa rin naman siya pwede mag-setup overall dito sa mapa eh. Hindi pwedeng basta-basta na lumapit dito si James. Kasi kailangan niya rin kalkulahin di ba? Yung mga bagay-bagay at ngayon ay ikalawang pagong ay available na at pwede rin lang Onyx Philippines. Okay, maagap. Agad dito, sila outplay, nakatago, Escalera, trying to find the right target. Sino nga ba ang kanyang maaabot? Kasi sa ngayon for Onyx Philippines, they're also waiting! Okay, pumasok na kakagad. Itong si James! And Haji C
ay nakakuha King Kong! din ng kill. Habang si MP the King nakabawi. Wala lang agad si King Kong ngayon. Dalawang napuruan Kirk! para sa Onyx Philippines. Ngayon naman si Kirk ay umaatras din. Andun yung mga pagbitbit with the lantern and MP ay masisecure finally yung pagong. That's a very big jump mula rin sa Twisted Minds. Just goes to show gaano ka-importante yung roam na magkabilang side. Once na matanggal mo si Brusco sa equation, yung heal na lang yung iintindihin ng Ling. Pero ang kinaganda kasi sa Ling, meron siyang bypass eh. Pwede siyang umangat sa pader, hanapin niya rin dito yung Joy, mag 1v1 sila. Essentially, in-enforce ng Twisted Minds dito yung 50-50 laban kay King Kong. Kaso ang problema kasi, lamang yung Ling sa Joy eh. Lamang talaga. Eh, nakita natin yung movement niya. Walang traffic. So, dire-diretso siya doon. Oo. Eyeing the turtle. And aside from that, sinabi nga natin importance ng gagawin talaga ni Escalera. Pero dito Aray! naman counterpart, mid lane, napupuruhan si Super Friends. Atras kagad siya dito eh. Naramdaman niya yung dalawang bagsak ng Feathered Earth Strike. And ito yung sinasabi kanina ni Chantel eh. Continuous kasi yung damage ni Super Friends as compared dito kay Hajisi na tuloy-tuloy na bagsak eh. Kapag Oo. tumama yun, isipin mo, dalawa lang yun ha. Halos Yep. mamatay itong si Super Friends. Yeah, yan yung mga yung mga pockets of burst damage na hindi mo pwedeng i-underestimate. Kasi yes, meron kang sustained DPS dito from Onyx Philippines, but for Twisted Minds, mabigyan mo silang opportunity and with the right setup, especially with the the initiations mula dito kay Escalera, yung burst damage ni Haji, Yeah. ang laking spasyo yung nabibigay para sa kanilang mga damage dealer, para sa mga core sila, outplayed si MP the King. And keep in mind, hindi pa nga natin nakikita yung presence of Phobius. And we like that, pockets of damage. Naka-cargo pants dito yung mga members ng Twisted Minds. So marami silang pwedeng hugutin from their book. Yep. And as we've mentioned nga, sila yung tinaguraan na ngayon na Dark Horse for our playoffs ngayon Season 15. Now, looking forward here for our quick Infinix in-game equipment check, mapapansin talaga natin dito yung aggression and of course, yung prioritization dito ng items sila, James. Yeah, sobrang importante rito nung Radiant Armor, yung binanggit na item ni James dito, no? Kasi siya yung sustain eh. Siya yung uubos sa attention dito ng Onyx Philippines para mabigyan ng spasyo dito sila MP the King. And dagdag pa natin dyan, may isang problema ang Onyx Philippines. Meron ka ng poke na nagagaling mula kay Hajizi, yung damage ng Feathered Earth Strike. Sama mo pa dyan sa high DPS na meron dito si Outplayed at hindi ka pwede magpakita ng low HP ka kasi buo na yung Sky Piercer for the Kimi. So, bibilang na yan. Pwede kang maging, sabihin natin skill or sabihin natin stack para sa Sky Piercer ni Outplay. But take no for sa Onyx Philippines ngayon, sobrang worry na nga lang din nila. Pero bandang taas, 1v1 here for Kelra. Napapurify agad maaga. Oo, nandun, displacement kasi, oy, wait lang ha, may hampasan na gaganap. Oh. Dito kay Kirk at kay MP. Tumesting. Pero lugi kagad eh. Tumesting kasi. Ganyan, tetesting na rin si Super Friends. Gamit kagad yung Crimson Beacon. Para lang makaalpas doon. Pwesto ang Twisted Mind sa pagong. Pero hindi sinusukuan ni Brusco to. Talagang eye on the turtle or the prize here para sa Onyx Philippines. But right now, even Twisted Minds ay sobrang nag-iingat sila. Parang the next base case scenario muna dito. Hindi pilit yung magiging turtle dance for the last turtle. Instead, itry muna nating relieve ibang pressure sa mga ibang linya. Yeah, alam nilang dalawang team na yung attention actually wala sa turtle kasi nandyan yung nandyan yung mga jungle sa babae. Yung attention actually wala sa turtle kasi nandyan yung mga jungle sa babae. Pero yung Kimi kasi sa taas kailangan na sagutin ng Onyx Philippines. And ang ginawa ng Twisted Minds, instead of prioritizing mid to control the turtle, pinadala din sa Escalera sa top lane kasi alam nila malaking threat nila kay Kelra ngayon habang cooldown pa yung Purify. And imagine, di ba, napapurify alone ni Outplay doon si Kelra. So yung reaction right now for Onyx Philippines is heavy, pero ngayon, 5-on-4 scenario dito sa huling pagong ng laban. Sino nga ba mauna? Diyan agad ang Feathered Earth Strike. Pati yung, pati yung beacon na gamit na kagad dito ni Super Friends. Activate. Ngayon ay pwepwestuhan ang Twisted Mind yung pagong. Pasok Ayun, din si nagatay. James. Pero si Kiko pa rin ang magwawagi doon sa pagong. Si Kirk ay kailangan matras. Brusco naman ay sasabit din. Pero ang tanong ay makakatakas ba dito Kirk? si Kirk? Nakapatay na ng isa. Brusco and Kirk is down. Habang yung gitnang bahagi naman ay nabasag din ng Onyx Philippines. That is somewhat na malaking factor talaga na masasabi natin na lumaki yung lamang ng Twisted doon. Yeah, even though nakuha ng Onyx Philippines dito yung turtle, you have to look at the problems right now for Onyx. Hindi ganun ka-reliable yung kanilang damage dealers, yung Moscow, tsaka yung Joy. Hindi ganun kadali pumasok sa kanila dahil may Phobius, tapos pwede silang sa setan yun pa. Escalera, tapos dagdag pa natin dyan yung Feathered Earth Strike. So for Onyx Philippines, they have their timing. Mamaya, pagdating ng late game, they have the capability to team fight against Twisted Minds. Pero Moscow, Okay, kukulong ba dito? Okay, Brusco, pumasok Umabot na agad. Itong si Escalera, nakaisa na ang Twisted Minds. Pero si Kiko. Kiko ay tudiresyon ng sinulong ni James. Pero mapapatay kagad si
lane. Isa sa mga main damage din nila, same with Escalera. Nakakadalawa na kagad dito ang Onyx Philippines habang si James ay tumumba din sa kamay ng Super Fam. Doon naman magaling ang Onyx Philippines sa sagasa na atake nila doon sa Twisted Minds. Pero medyo nakakagulat ang mga pangyayari doon. Yeah. Yung mga yung mga angulo, yun yung nahahanap eh. Alam mo, nakakatawa rito, ito yung minsan yung caster's curse eh. Kakasabi ko lang mahihirapan yung Onyx sa teamfight. Pero, Biglang ba? ang ginawa kasi nila, inaangguluhan nila eh. Na, okay, sige, si Outplay nasa gitna, nag-flicker na siya, tinamaan sila ng SOD, tapos binuhos lahat kay Brusco, and wala nang pwede airstrike. So technically speaking, hindi na kaya lumaban ng Twisted Minds nung moment na yon, and napunish sila ng Onyx Philippines. And ito yung mga kailangan ingatan ng Twisted Minds, kasi scaling din naman yung lineup nila, pero in terms of the, the macro department pagdating ng late game, medyo malaki yung presence ng Moscow at ng Joy sa mga Lord Dances. So, if you're Twisted Minds, kailangan ingat-ingat lang sa mga ganong team fights na hindi sila ready na mag-convert ng objective afterwards. Especially with the Flicker exhausted na nga lang din, no? Yes. So para bang libre na side quest yun para kay Kingo? Hindi ba nga yun yung main quest niya kanina, umiikot-ikot lang siya. Oo. But looking at this one, the First Lord is up for grabs at ngayon, tutuon ang atensyon din dito ng Twisted Minds. But still, katulad nga sinabi natin, kailangan bantayan yung mga gold laners natin when it comes to the spacing sa kanilang mga linya. Pero sa spasyo naman dito sa Turtle or Lord rather, makikita talaga natin na lagi dapat nasa harap si James. Yun na nga eh, si James ngayon ay kakamustahin lang si Kirk. Medyo namiss ata nila isa't isa. Ngayon ay tuloy-tuloy lamang nagamit. Kagad yung traction pulse mula dito kay Outplayed. Escalera. Ayun, sasalubong na kagad. Flicker na force kagad dito ni Kingo. James. Pero pumasok na si Brusco. Napuruan kagad si Haji. Tanong si Escalera. Hindi niya na naligtas. Itong si James ay mamamatay din. Ngayon si Kingo ay kailangan na ring lumayo. Pero masakit yung damage at napapabayaan ata nila si Kelra. Napapabayaan yung gold standard sa baba. Okay, 2 for 1 plus turrets. Kelra? Destroyed here by Kelra? Kelra. Tatlo yung lumalaban. Kelra? Patay na. Labanan niya ata ito. Nagamit yung Purify. Kelra! Mga house play! Buti na lang. May Sky Piercer itong si Outplay. Pero si King Kong, kinuha na yung Lord. Ito yung sinasabi natin, yung presensya ng macro ng Onyx Philippines. No hesitation. Ginaw nila yung team fight. Medyo mabagal yung setup ng Twisted Minds Oo. and napunish sila ng sobra nung Zushin ni Super Friends na napaangat dito si James. And nung lumaban na yung Twisted Minds, nung nag-decide na sila lumaban, si Brusco lang yung napapatay nila. Pero may Lord pa silang iintindihin. Tapos idagdag mo pa si Kelra sa may bottom lane. Ang ganda nung pagmumultitask ng Onyx Philippines. Pero ngayon, ito, task in hand, si Kirk ang medyo napipilayan. King Kong sa harap! Alam kasi ni King Kong ay wala nang tsunamis na pero tumama din yung Spear of Destruction mula kay Kelra. Wala na kagad ang main setup hero ng Twisted Minds at yung Lord ay nasa may bandang ibaba. Makukulong sila lalo ngayon. Knowing na for Onyx Seal. Philippines dito sila magaling sa mga macro at sure na makakabasag pa sila ng inhibitor turret. Now, Super Friends is still untouchable. Habang Twisted Minds ay medyo aatras sa pinakabase nila. Okay, gitna naman ang magiging target dito ng Onyx Philippines. 5.6k ang kanilang gold lead. Ngayon si Brusco, sinalo lang yung damage na nanggagaling dito kay Outplayed. And nag-aantay pa sila ng panibagong wave dun sa may top. Yun ata, Grabe, dun ata sila sabay-sabay. magta-transition. Halos sinabay-sabay at tumba lahat ng base turrets dito ng Twisted Minds. Isang push, tatlong lane kaagad yung nilinis dito ng Onyx Philippines and ubos yung jungle resources ng Twisted Minds, immediately amassing almost 4,000 gold Grabe. ahead of Twisted Minds. And ito yung mga signature for Onyx Philippines, yung mga confidence play nila na alam nila lamang sila na sa Lord kasi nakabuo na yung slow push ni Kelra. Even though he died for it, nakuha nila yung Lord, napatay-patay nila yung Ling, and ngayon, ang net result is hawak nila yung mapa. So mawawala yung late game aspect ng Twisted Minds for a bit kasi until the next Lord, hawak ng Onyx Philippines yung jungle ng Twisted Minds. Basically, hawak sa leeg ng Onyx dito yung farm ng Twisted. At mahirap yun kasi mahirap huminga. Speaking of mahirap huminga, hindi makahinga ngayon sa jungle mismo ng Twisted Minds si MP The King. And we've mentioned earlier nga dito si Kelra, yung ganong klase ng mga sacrifice move. Pero sobrang laki naman, di ba? High risk, high reward. And that high reward nag-equate onto gold plus the items kayo na meron na mga members ng Onyx Philippines. At now, yung oras ay pumapabor din sa kanila. At minuminuto, segundo nakikita rin naman natin, hindi nila binibitawan. Even the map control onto the wave na approaching sa Twisted Minds. Yeah, gusto ko lang sabihin na available, pabuo na rin naman ng BOD dito si MP The King. At least kahit papano, no, may reliant na
damage na or physical damage na magagaling sa kanya. HGC, nakakabuo na rin. Pero may parang plano dito ang Onyx, ah. Ito yung once na binuo na yung slow push, 10 seconds, usually 10 seconds around the Lord timer. Yan, magsa-slow push Ayan si na. Kelra. And ang ginagawa ng Onyx dito, pinagpaplanuhan nila yung link. If ever man bumabali si MP the King para patayin si Kelra, may naka-reading backup ang Onyx Philippines. So, usually mga teams kasi, they start on the opposite side first. Even if may Moskov, lalo kapag PH team yung kalaban mo, no? Kasi usually nilili mo yung Moskov eh. So ngayon talaga ang ginagawa ng Onyx dito is sinisigurado lang nila na walang counter kay Kelra and then makukuha pa rin nila yung Lord afterwards. And somehow yung pattern na yun na gumagana. Ngayon, it's going to be a free Lord para sa Onyx Philippines. And talking about the damage na meron si MP Daking, gusto niya kasi magkabuhol-buhol sila pagka kumaklash eh. Yeah. Tsaka siya umaatake. Pero ang problema, unti-unti kasi naa-untangle ng Onyx Philippines yung ganong klase na taktika. With Escalera down earlier, alam nila hindi na naman pwede mag-risk si James sa bumabad lang sa harap. Kasi they have multiple players here for Onyx Philippines that could dodge them out. Ngayon, yung nakaka-dodge lagi, ngayon ay 0 deaths pa po si Super Friends onto his Jushin. Kanina, laging napaproc yung Crimson Beacon niya. Pero tila ba okay lang kasi ngayon pala siya babawi. Yun nga eh. Tsaka ang mahirap dito, no, yung mga frontliner like sa Sin and Twisted Minds, pasugod. And ang nangyayari, pag sumusugod sila, medyo kinakapos na sakto. para sa pagprotekta kay Alfred at HGC. Sugod na sila. Nandito, aabante yung Lord. Aabante si Brusco din! Pumasok na agad, nagamit na dito ni Alfred yung kanyang traction ball. Sabang si Bruce kayo namatay. Ngayon ay matutulaw din si James. At diretso nakakaagad ang Super Family para tapusin ang Game 1. First game win para sa Onyx Philippines. Match Grabe. number 1 pa lang to ng ating play-ins. Pero mainit-init agad ang bakbakan na nasaksiyan natin doon. Baka comeback ng Twisted Minds this time around. In terms of the early game, Chantel, pakiramdam ko medyo pantay naman. Yep. I feel like the Selena and the Kalea, ito yung dapat nating tutukan kapag early game ang usapan. Oo, yung countera nila dito. Pag tumama kasi yung mga skills, yung mga pana, dun magbabago. Oo. Tignan natin kung magbabago nga ba ang timpla ng laban na to. Sa ngayon ay pupunta na muna tayo sa Land of Dawn. Punta na tayo sa Casters. Heroes are locked and loaded na para sa game number 2 between Twisted Minds and Onyx Philippines. 0-1 na po ang current score. Makakahabol nga kaya dito ang Twisted o tuloy-tuloy ang abante ng Onyx Philippines. Excited ako dito eh kasi kaka-approve ko lang nung Selena dun sa Selena GC. Pinik na pala kagad ni Super Prince. Oo. Nagmamadali, pre. Alam mo, I would say, no, based lang sa understanding natin, if this was any other team, medyo blunder pick yung pagkuha dito ni Super Friends ng Selena kasi nasagot sila ng glue and may lumabas kaagad na Paramis mula sa side ng Twisted Minds, essentially countering yung single target pick-up potential dito ng Onyx Philippines. Pero dahil nga siya kasi si Super Friends, Siya yan eh. approved talaga yan kay Burrito. Being the Diba? monster mage that he is, di ba? And kanina sabi rin nila Umi, di ba? Kahit kung hindi pa meta, ginagamit na ito ni Super Friends. So what more right now para sa Onyx? Kinwestiyon din natin kung paano yung magiging galaw nilang for Game 1. Pero they're proving their doubters wrong na nga lang din. And tulog tayo dito sa ating mga Smart Emblem sets din. Yeah, malaki yung dito no, malaki yung presence honestly nung mga damage mula dito sa iba't ibang side. Even yung kay Kirk, meron siya dito yung attack speed na nakukuha niya mula sa kanyang tier 1 talent on the side of the Swift. Edith. So yung Swift ay magbibigay ng additional damage kapag nagamit niya yung kanyang Primal Wrath para pang takedown ng shields mula sa Netherrealm. Kaso siya yung unang binigyan. Yun na nga, ina-explain pa nga ni Follow up. Midnight yung kagandahan eh. Pero ngayon naman, hahabol din. Ang ganda ng hatak mula kay HGC. Si Brusco ay makaka-atras. Down to 40% yung kanyang buhay. Pero ito na naman yung mga pana ni Super Prince. Kumukonekta na naman. Check-ping eh. Tumataas yung accuracy rate pero very accurate na sinabi natin si Kirk ang pwede talaga magbigay ng malaking damage. Kaya siya yung inuna. Oo. Kasi siya yung siya yung first problem dito ng Twisted Minds. Kapag natanggal nila yung Edith, let's say na medyo underwhelming yung gold na makukuha dito ni Kirk. Kapag pangit yung early game nung XP laner ng Onyx Philippines, medyo hit or miss yung kanilang lineup. Kasi si King Kong magpa-farm pa siya till the late game. Yung Pana, kailangan kumonekta alongside the Chain CC mula dito kay Brusco. And si Kelra, nakaharit naman siya. Meron siyang mid-game timing. Pero ang problema kasi nila dito is yung protective layers ng Twisted Minds. You have the glue na kayang-kayang humarap dito sa Harit kasi pwede niya i-dodge yung mga second skill, pwede niyang i-reset yung buhay niya, tapos meron ka pang Netherrealm na kailangan intindihin. And vice versa, no? Para silang sibuyas, unti-unting pinipil off yung layers Yes. na yon. Pero jumping in, dito si Brusco. Okay, nakabula dito kay Kirk at si Brusco ay namatay. Pero si King Kong pa rin! Oh, Oh my grabe gosh, grabe naman siya ba nakakuha nung pagong na iyon. Oh. Pero hindi siya tatantaran dito ni James. Pasok sa Escalera.
And ngayon naman ay magiging puntiri ata nila yung purple kasi alam nila nag-red 3. Yep. Mainit ang dugo, ayaw tantanan. Nandiyan na nga na pagtalo nila James. Okay, si Haji naman ngayon yung maatras pero hindi na pag-examine Kailangan force. din, oh. Sakto din yung pagbitaw ng NetherRealm. Ngayon bibitawan na ng Onyx Philippines lahat para maubos ang Twisted. Pero si James lamang ang naging kabayaran at Pwedeng nakuha pa ni umabol. King Kong. Yung purple bomb. Di pa pala tapos ang laban nito. Mayroon pa paghatak na gagawin. And Tempest of Blade ay nagamit na rin ni King Kong. Escalera ay mamamatay. Grabe yung pagabante ng Onyx. Ang ganda nung ang ganda nung concept on both sides. Actually, si MP The King, hindi siya nag-retry para makontest nila yung purple buff dito ni King Kong. Nagpadala sila ng 4 na members. Ang hindi inaasahan ng Twisted Minds, sila yung tunis ng Onyx. 2 minutes 40 seconds, nag-rotate kagad si Kelra papunta sa middle lane kasi alam nila may purple silang pinaglalaban. Ito ang totoong definition ng pamilya. Tsaka nakita natin kanina, na-explain mo na yun yung common weakness ng mga Ling users yung early na kino-contest yung purple. Oh, ginawang Lord eh. Grabe, no? And yung dedication na meron din sila. Oop. Oy, Tsunamis lang nagamit. At ngayon Shadow Kill. Na solo lamang ni Brusco yon at kailangan na kagad umantras si MP The King at bumalik doon sa kanyang pattern. Pero si Super Prince ayaw talagang tantanan ang mga miyembro ng Twisted Minds at ngayon ay may pagkalmang gagawin sa Land of Dawn. Okay, kanina pinafret natin na baka mahirapan si Superverse with Selena kasi Faramis, nire-reset lang yung laban. Pero tila ba hindi nila iniintay yun kasi ibang laban pala to. Ang hapdi naman nun at si MP The King. Pero may nilulutong outfit. Alam niya ata na walang Shadow Kill eh. O wait lang si James dito at si King Kong. Mag-grab ba? Ayun na, nag-Tempest of Meron Blade pa eh. na habang si Haji. Iko-commit niya ba yung mga skills niya dito? Hindi, inatras na muna niya. But still, yun yung reaction na gusto talaga ni King Koy. Makita na humabol sa kanya yung Twisted. Yeah. Sa sa mga hindi masyadong aware kasi nagkaroon tayo ng 3 weeks, 'di ba, na hindi natin alam kung ano nangyari sa ML, hindi natin alam kung ano nangyari sa mga scrims. Pero itong Ling, narinig ko ay tumataas yung popularity. It's because of the fact na ng week 8, ang naghari talaga doon sa meta is yung Joy tsaka yung Hayabusa. Pero these two junglers kasi, essentially medyo lugi sila sa Ling. So ngayon nagkaroon talaga ng resurgence si Ling, sabi ko sana si King Kong eh. Pero nagkaroon ng resurgence si Ling pabalik. And ang kinagandahan sa kanya is momentum jungler siya. Yung matchup ng Ling tsaka Hayabusa, actually medyo Hayabusa favored dyan. Pero pag lumamang kasi yung Ling, mas Ling favored din yung matchup. Kaya hindi nga nila hinahayaan malugi si King Kong. All in all, hindi napipigilan pa rin yung momentum niya even though the turtle ay nakuha naman ng Twisted. Ngayon, sa may bandang taas sa may lingon natin, 3 laban sa 4. Op. Conceal, nagamit at umatras na muna dito ang Onyx Philippines. And gusto ko lang balikan yung sinasabi ni Midnight. Alam mo kasi si Midnight, Ling user yan. Talagang hiningi yan eh. Isa sa mga batikan at veteranong Ling user. Sabi ko kasi, daming Hayabusa eh. Pag-Ling kaya ako ngayon. Grabe, no? Diba? King Kong may kangkong din. Oo. Oo, naalala mo pre, si Onis Kangkong. Diba? Onyx. Kanya yun, si Onis naman yung magiging target. Actually, may team kami ni Purito eh. Si Ako Super si Onis Cringe. Kangkong, si Purito si Super Clear eh. Lahat ng wave kini-clear eh. Grabe yung Selena niya, no? Clear lang ng clear. Oo. Pero ngayon, Tsaka si Super Mid. Hindi nagro-rotate yun eh. Ewan ko ba? pero eto pala yung kabaliktaran. Eto yung deuce kapag ka Selena ka. Grabe Yan. yung kalikutan na meron dito for Onyx Philippines. Pero ang nakikita nating trend, para sa Twisted, hindi naman sila super nalulugi. In terms of gold, pantay nga sila halos eh. Oo. Nagpapalitan nga sila eh. Nagpapasahan sila nung bola. O, sa'yo 50 pesos. O, akin yung 300. Diba? O, sa'yo na ulit yung 200. Palitan And lang. Ang ganagandahan dito is for Onyx Philippines, nababypass nila yung window na kung saan malakas dapat, theoretically speaking, yung Hayabusa tsaka Granger. Kasi itong dalawang to, yan yung dalawang hero na Skypiercer Enjoyer. Yup. So kapag nabypass mo yung time na wala yung threat ng Skypiercer, especially with the lineup of Onyx Philippines na scaling sa late game, ay pabor talaga sa kanila. And for Twisted Minds, hindi naman sa hinahayaan lang nila mag-farm dito yung Onyx Philippines. Ang problema kasi nila ngayon is ang daming trap na dinadaanan si Super Prince. Kanina pa siya Super Patrol dito for Onyx. Oh, pero ito, madadali ng trap. Okay, si Kirk ay Oh makakalimutan my din nagamit God! yung rat. Makakasama dito itong si James. Ngayon naman yung nakakuha na si MP The King. James as well. Bawi, dalawang kagad tumumuli sa Onyx Philippines. Dito King na Kong. si King Kong. Sino ang kanyang pupuruan? Umatras na sa kagad dito. 30% yung kanyang health. At ibibigay na nga ng Super Fam yung pagong para sa Twisted Minds. Ay, wait lang! Hindi pa pala tapos kasi si King Kong ay napatay!
MP the King with a kill. Di tayo binitin, to be continued. Agad-agad. Ito na ang twist. Nagsisimula ng umarangkada with their momentum. And ito yung kailangan nila, especially with this item pickup mula dito kaya Escalera. Nakabili na siya ng fleeting time. So this means more aggression para sa Twisted Minds. And ito na yung part na pwede nilang kontrolin yung mapa ng Onyx Philippines. They can brute force their ways into the towers of Onyx. Ang kailangan lang talaga nilang intindihin is dalawang bagay lang. Yung pwesto ni Brusco, tsaka yung mga pana ni Selena. At doon sila naging aware kanina, di ba? And as we mentioned for Twisted, kailangan nilang i-capitalize yung ganitong peak na meron yung Granger and even Hayabusa. Yeah. At nung nawalang napitas, gumana sila ng sobra. Yep, requirement sa kanila itong nangyari. Requirement for Ayun, Twisted Minds to fight in this timing kasi ito yung tinatawag nating power spike nila, especially with the protective layer of the Netherrealm. Medyo wala talagang sagot on the side of Onyx Philippines. Kahit super galing ni Super Prince, pag pinana mo yung naka-Netherrealm pa rin yun. Oo, hindi basta-basta talaga matutunaw. And yun yung requirement din talaga para sa Cecilina. Pero sabi ng Twisted Mind, sige, putuloy ka agad natin yung mga requirement na yan. Shadow Kill ay napagsaluhan ng 3. Atras muna sila dito na pop na kagad yung Netherrealm. Pero makakasama with the grab. Kaya lang si Kera ay nagwawala. Kirk ay mamamatay sa kamay ni Outplayed. Pero may ginagawa si King Kong doon sa may bandang itaas na magiging problema maya-maya ng Mid lane Twisted. pa rin. Pero ang tanong, mapipigilan ba nila ang pagsugod? At yun na nga ang magiging kasagutan. Tapos nabasag po yung Tori sa taas. But still, no, hindi napitas doon si Kelra. Although Kirk na nga lang din, mabilis na tunaw. Pero I would say, no, if you're Onyx, you're definitely happy with that kasi na-burn mo yung Netherrealm. Yeah. And ito yung sinasabi ko kaya importante for Twisted Minds na tignan yung pana, lalo kapag si Haji yung tinamaan ng pana, na-burn yung Purify, na-burn yung Netherrealm, all they got was the kill on Kirk. Grabe. Nakakuha ng Torre, si King Kong sa taas, gave him a lot of space to farm, and hindi rin tumumba yung mid lane tower. Exactly. Imbes na sila yung makareset ng mga teamfights, sila yung nare-reset ni Super Friends. Oo. Tinan mo nga, naka 5-man top boot sila dito. So talaga nire-respeto nila na at any given time ay tatamaan sila ng panak. Kailangan Laging bossing nakatingin. Super. 100%. Super friends kasi yan Pag yan yung mga type ng yung pag tinamaan ka ng pana, alam mo na kasunod Alam mo na matik na Oo, parang kahit sinubukan mong i-simulate yung outplay, parang di pwede ba si Super Prince Ang dami possibilities, di ba, na pwede mangyari sa kanila. And that's why kailangan nilang untian yung Ayun, possibilities na yun. Mauna! Oh, Okay, Tsunami Slam nagamit. Atras agad si Kirk with the flicker. Ngayon naman, nagkakagulo na dun sa may bandang gina. Brusco mabubuhay. Ngayon nila pagkakagulo yung Zaman Force. Same with that Netherrealm. Pero namatay si Escalera. Ito na ang pagsugod ng Super Foul. Ayan na! Ito na magiging puntiran ni Kiko. Available pa ganyan Tempest of Blade. Ngayon ay lalayo na nga rin siya. At hawak pa rin ni MP the King yung kanyang ultimate. Kaya lang di na siya makakabalik kasi yung Lord ay nakuha na ng Onyx. nauna ang Twisted pero lumamang ang Onyx. big blunder mula kay Escalera, that flicker attempt onto Kirk. In-onward Oo, and nung pumasok si Kelra na burn yung Zaman Force, nung lumabas si Outplayed, kitang-kita siya ni King Kong nandun sa likuran. And unfortunately for him, medyo mahirap takbuhan ng isang Ling. And eye to eye talaga sila doon sa may bandang baba. All in all, with the most used hero na gamit ni Kirk, alam talaga natin yung mastery, yung mechanical skills na meron siya dito sa Eden na to. Oo nga Tsaka alam mo, sobrang, buti nga nabanggit mo yun kasi sobrang tagal na panahon na rin na ginagamit ni Kirk itong hero na to. And hindi lang yun, nakapag-contribute din siya ng damage. Di ba, magical damage din yan. So hindi rin biro talaga. At kailangan matyagan ng Twisted Mind kung saan magsiswing dito ang Oni kasi parang sa top lane ata magiging punteriya nila Ito na, arrows galore Arrows base, naman, no? Sa base ng Twisted Minds, gagawin shooting range. At Ni mas Super mahirap. Prince, yung base ng Twisted. Ang dami niya pwedeng tamaan ng pana. Kahit yung mga glulets, sa tamaan yan. Mag-e-enjoy siya sa ganito Lalo't dikit-dikit nga yung ibang mga members ng Twisted Minds. And kahit yung sabihin natin proximity na meron si James ay hindi nga sapat. Pinapatulan kahit kasi may glulets, okay lang kay Super Prince. Oo. Ang maganda naman dun, may takas siya kasi kapag na-ista ka ng abyssal trap niya, may additional dash. May mga additional dashes na patungo doon. And medyo nagwo-worry lang ako kasi may pagkapos ng damage ang Onyx Philippines pagdating sa late game and kailangan nilang sagutin yung sustain power ng Twisted Minds. Yeah. I mean, in terms of yung 5v5 collision, na yung Zaman Force yung pinaka-reliable form ng damage output dito ng Onyx Philippines, tama kayo na medyo kapos, bitin yung DPS dito ng Onyx. Pero what they're superior at is yung individual skirmishes. Yun nga na yung Harit kayang gumawa ng sarili niyang away, tapos si King Kong may sarili siyang pinupuntahan sa likod ng Twisted Minds. And nang napapahamak dito, majority of the team fights na natalo ang Twisted Minds, si Outplayed kasi.
Oo, si Audrey talaga. And para sa akin, no, Twisted Minds, kailangan lang nilang antayin siguro. No, hindi nila kakayanin pa na makipagsabayan at gumawa ng mga individual skirmish kagaya nga ng sabi mo, Midnight. Tsaka ang biggest factor talaga dito yung pag-iingat sa mga ganong pag-jump in ni Escalera. You Yes. mentioned na kung lugi nga onto the maximum damage dito ang Onyx Philippines, pero with what King Kong is doing, nahahati yung atensyon, nahahati yung mga magbibigay ng damage. Yeah, dyan pa sila lamang, yung macro advantage Grabe, ng no? kanilang lineup. Having that Ling, yung mobility, ito yung ito yung tinatawag nating cross-map play na kahit sabihin natin nasa taas yung Ling, hindi mo pwedeng sabihin na, walang Ling dito sa bottom lane. Kasi sa RG, di ba, shot call yan na, Oo. oy, pwede tayo lumaban dito, walang Ling. Lalo kapag available yung kanyang pinch poise, aabot at aabot si King Kong sa kahit anong teamfight, saan mang lugar ng mapa. Kaya nga suddenly, kahit na mauna sa initiation, may makuha man na pick off ang Twisted Minds, pero with King Kong missing on to the map, laging may threat sa likod nila. Oo, nakakatakot dito kasi hindi alam ng Twisted Minds kung saan nanggagaling yung mga pana dito ni Super Prince. Ayun pa. Malarubi chan, Nani Gaski. Ayun, tinatama. Diba? Nanigas yung mapa Naninigas eh. Nanigas Prince Chan naman Prince Chan naman, ikaw naman. Huwag mo naman patamain ng gusto. Pero ngayon, nasa height na rin tayo ng pwedeng maging Lord Dance. 14 minutes into the game. Pero still, hindi nila alam kung nasaan si King Kong. Yeah, nakasimula na yung top lane. They have to address this push. Papakita si MP the King. Pwede sila mag-enforce Mag-rush na. ng 5v4. Ayan na, mamadali na nila. 18k yung buhay ng Lord na ito. Ngayon sabi na, sige, turn kaya tayo, Brusco. Mamamatay ba? Hindi, nabuhay. Uy, Sila nabutan! pero nakapatay pa rin si James. 4v5 ang magiging laban. Pero nakaflow sila doon sa may Sukat ni bandang Opi. gitna. Same with the top lane. And kailangan lang antayin ng Onyx to na gumalaw. And this time for Twisted Minds, maganda yung ganun yung chase risk ni James. So what we're expecting more is yung ganun, bawasan James. yung mga damage or sabihin natin sober ng damage dito for Onyx. Grabe, Pero, kinakapos na sila dito. Pana! Inagaw pa yung purple baba. Oh, tumama yung pala. Oh, boy pa si HGC dito. Oh, wait wishing- lang. Boy pa. Wishing lantern. Pwedeng umangat si King Kong. Kitang-kita niya yan. Oh, tatama na naman yung pana! Oh my gosh! 2 hits! 2 hits! Magiging 3! Tag-iisang hit para sa Twist and Onyx Philippines. Malayang makukuha ang Lord na ito. Grabe yung Sigma! Nakatapok ba ng araw si MP? Grabe no, tinitingnan ko kanina si Hajis, hindi siya tinatantanan doon sa chase ng Onyx. And usually makikita sana natin yung palag na meron yung Twisted Mind, pero natubig dun eh. Isang defiant sword lang si MP the King, nawala yung Hayabusa. Nabura sa mapa, and King Kong again, that split pressure na ginagawa niya dahil doon nakakita ng opening. Dito yung Onyx Philippines, tinamaan ng pana si Haji. And because of that, they didn't have the Nether Realm. Ngayon, ang Onyx Philippines kakatok sa mismong base ng Twisted Minds. Ang dala-dala nila dito ay depensa laban sa opensa ng Sonics. Kumpletong 5 sa 5 naman ang depensa dito para sa Twisted Minds. But still, ang laking dagok nung traps as well. Siya kayong munti ka na mamatay doon sa Wishing Lantern passive. Yun na nga Alam mo, ako yung naiinis kasi tinan mo naman kada galaw ng Twisted Mind. May tinatamaan pa na si Super Prince. Yeah. Ano? Ang nakakabadab dito, kung yung si Haji, mainis siya kay Prince Kumbaga, Malayo ito yung pwede mong i-unfriend sa Facebook Kanina pa naka-target lock. Yung yung paramis kay Super Prince. Tsaka ano pa dito, hindi pa nga umaapak sa labas ng gate nila si Haji. Duguan na siya agad. Yun nga. Ang hirap ng sitwasyon na ito pero again, hindi pa rin imposible para sa Twisted Minds. Kailangan lang nilang antayin yung pagkakamali na magagawa. Kaya lang yun yung mahirap yung nag-aantay ka na ng pagkakamali. wala. Pag ganun, ang tawag ko doon, wala kang ganap sa buhay. Ang Walang hirap ganap dun, eh. di mo hawak yung tadhana mo, pero hawak ng Onyx! Ayun na, Ang sinimulan mga na agad ni setup! Brusco at mamamatay si Brusco doon sa naging tagpo na yon. Pero nakuha nila lahat ng inhibitor. Uy, At huli. yun, nahuli din si Kirk. Pero mabubuhay ba siya? Parang hindi dahil kompleto ang grupo ng Twisted Minds para patumbahin. 2 ang namatay Kailangan umatras ang Onyx dito. Gusto ko yung abang ni King Kong. Talagang nanood siya Parang Dinilip lang susubukan akong tumulong pero parang pangit Tatry ko lang tatry ko lang. Parang di maganda yung ginawa niyo Pero ngayon, para sa Twisted Minds, napabuti naman sa kanilang ganon. Kasi katulad kanina, hindi nila hawak kanining kapalaran nila. Pero may nahawakan sila. Doon Yeah. pala sila lalamang. Well, to be fair, maganda yung idea nung attempt kasi yun yung parang binigla mo tapos hindi ina-expect ng Twisted Minds. Baka makahanap talaga ng opening dito yung Onyx Philippines. Pero naka-ready kasi Alam mo, yan ang kinagandaan sa lineup na meron kang paramis. Parang lagi kang ready lumaban. Any given time. So Yeah. for Twisted Minds, at that specific moment, parang hindi nila inisip na, okay, lumabas na yung Onyx dito. Lagi sila naghahanap
ng opportunity. So hindi naman sa walang ganap dito yung Twisted Minds. They just have to find the key moment, yung right timing na may mapano sila dito sa side ng Onyx Philippines. Sa pag-aantay, kailangan nilang limitahan yung medyo napauwi tayo doon, Burrito, kay Escalera. Yung tidal strike niya medyo nag-miss out doon. Pero okay lang din kasi di pa naman ready din to pick off ang Onyx sa kanila. Oo, and ganda rin kasi ng timing ni Kelre. Alam niya na any moment ay merong susugod sa kanya. Well, available naman yung Purify niya, so any moment din talaga, Pwede makakaligtas. Ready siyang tumakas. Pero ito na yung mahirap na parte. Lahat ng base turrets ay basag sa Twisted. Oops. Tapos kontrolado pa nila yung wave, di ba? Ang atlong Lord na itong ilalaban ng Onyx. Lalabas ng konti sa base and Twisted Minds. Sa kabilang angulo naman ay tila nagkakagulo din si James and even Conceal. Brusco. Conceal. Naiipit. Andiyan ang fist break. May flicker, May flicker si Escalera. Meron bang madadali? Okay, Wala. nag-aabang lang Okay. siya. Okay, na-burn yung concede. Not sure kung alam ng Onyx Philippines na nagamit na ba yung concede. Yun na naman yung Tumama pana. na naman yung Abyssal Yung bot, Arrow. yung bot. Nakaslow push yung bot. At yung mid. Yung bot at yung mid. Kailangan mag-react dito ng Twisted. Ako. Inilaban ba nila ito? Ayaw pa Malayo! ulit. Pero papasukin na kagad ni Bruce Lee mag-isaman force. Andito na naman Abyssal Arrow. Tumama na naman. King May Kong! kasamang trap. Likod ang putirya. Andito na naman yung Abyssal Paano Arrow. na naman? Konekta kay Outplayed. Sa likod Apat pa! na miyembro ba ang tutumba? Oh, Yes, no! sir! Si MP na lang ang natitira at wala na ata siyang aabutan pa dahil ang Onyx Philippines match point na! Another powerful play! Game win para sa Onyx Philippines! Grabe! Ay kailangan tuloy-tuloy na ang pagkapanalo if you are part of the Twisted Minds community. At para naman sa Onyx Philippines, tuloy-tuloy na lang ang kanilang hinihiling. Pero mukhang maghahanda na ang ating laban para sa game number 3. Do or die na para sa Twisted Minds. Punta na tayo sa ating mga casters. Match point para sa Onyx Philippines. Will there be a roadblock para mahadlangan ng next round for Onyx at papalagpag Twisted Minds? Lahat ng yan masasaksihan natin sa pagpasok na dito for game number 3. Alam mo, excited ako dito kasi again, nabansagan si Escalera as magician nung panahon na nasa Onyx siya at Guinevere ang isa sa mga heroes na ginagamit niya nun. So excited ako kasi again, do or die itong laban na ito. Sobrang importante para sa Twisted Minds panalo. Yeah, very understandable yung Guinevere pickup. It's good against the Badang. Kasi alam naman natin may CC immunity yung Badang. Pero pag na-tempo mo kasi, isa to sa pinakamatatagal na crowd control Yeah. sa game, yung Violent Requiem. Yung Special Migration and Violent Requiem. Usually nga, pinaka-counter pa sa Tigreal dati. Combo eh. Kapag di available yung Yeah. Choe. So, medyo understandable yung pickup dito ng Twisted Minds. Ang nakakatakot lang is wala silang reliable way to deal with the Hayabusa of King Kong. Yeah, yun yung pwede nating maging counterpart na problem nga for Twisted Minds. Pero talking about the Magician nga, na sinabi natin, kailangan nila ng panibagong tricks dito, hindi na lang lesson to ensure their survival dito sa ating playoffs. Oo, kahit anong unorthodox strategy man yan, Lahat ilalabas na rito ng Twisted Minds. Kaso, for Onyx Philippines, sila din may unorthodox strategy. Sabi nga ni Omi, last season pa, huling ginamit ni Kelra tong Clint. Even though there was one pickup ng Clint ng regular season, I believe it was from Super Marco. Yeah. Pero recently kasi na-buff na yung Clint. And I believe it's also a good lane matchup against the Moscow. So, siguro ito yung tinitingnan dito ng Onyx Philippines, no, yung huge pockets of burst damage against these heroes on the side of Twisted Minds. Kasi yung Joy, ayaw na ayaw niya rin yan eh. Yung Yeah. bigla siyang nababurst Oo. bago pa siya makapasok. Pero yun kasi, pag unang tingin mo Clint, tapos hindi mo nakita yung team name, yun yung reaction mo, Clint? Oo Diba? nga eh. May gulat eh. Oo. Tsaka speaking of gulat nakakagulat din yung mga pokes niyan. Minsan nga hindi mo napapansin, hindi mo namamalayan, hindi mo natatansya yung range Yeah. nung mga putok-putok ng mga bala-bala dito ni Kera. Recoil eh. And yun yung kailangan matyagan dito ng Twisted Minds habang nagsisimula na ang Onyx Philippines Okay. para sa unang pagong ng laban na ito King ngayon. Kong. Si Escalera ay napa-atras na nga rin. Federation from Haji. Layo mo na sila dito. Nagamit na kaagad yung ultimate mula kay MP. Habang magtatagumpay sa pag-uumon ng iba ko ng Onyx Philippines. At wala namang mamamatay. Pero sabi Super Miss, anong walang mamamatay? Diretso kagad tayo sa... Wait Dark lang! Wave! Si King Kong ay namatay! Sakto yung Dark Wave! Nagtatalo na rin! Ito nga si James. To the rescue si Haji. Si Haji Z. naman. Pero sapat ba yung damage nila? Masyado makunan itong Grabe! kanya na ito. Pero grabe, gusto ko yung pagiging agresibo ni James. The pala yung ultimate una. fighter eh. Grabe, yun pala yung panggugulat na expect natin from Twisted. Yeah, talagang nilaban ni James yung objective na yon. Even though ang ganda ng timing mula kay Brusco, na stand dito si MP the King. Pero yung sustain mula dito kay James, hindi, akala nga nila King Kong patay na eh. Hindi na ginamit yung revitalize agad-agad. Pero no, after ng shadow kill, humampas pa ng isa
si James. And unfortunately for King Kong, siya pa yung na-target. Hindi niya in-expect no, na Oo. ganun yung level. Sabihin na natin na pang kahit sa kanila dito ni James. Pero talking about the early game facing talaga, kanina dinidiscuss din to ng panel natin, kanino ba talaga yung early game kung in paper or titignan sa draft? I'd say on paper, no, it's to Onyx Philippines. Kasi honestly, you have a lot more reliable tool on your side. Even though yung sustain, ang problem dito ng Onyx Philippines is sobrang durable ng frontliners dito ng Twisted Minds. Oo. Na nakita na natin kanina nangyari si James ay napaka-kunat. Pero yung damage department kasi medyo nagkukulang eh. Farsa lang sa totoo lang yung sagot dito ng Twisted Minds sa early game ng Onyx Philippines. Pero ang dami kasing ways to cancel the feather airstrike. Meron kang AOG, meron kang badang na ang daming pwedeng angulo na pwedeng paggamitan. And then you also have that Louis diversion play na pwedeng magamit dito ni Super Friend. So on paper, again, malaki yung advantage ng Onyx sa early game. But thing is, both of these teams, they have to farm. Hindi pwedeng laban lang ng laban kasi mabilis mawala yung momentum on both sides. Kailangan ituloy nila yung fire na yun eh. And speaking of that, nakita naman natin, even King Kong, parang simula game 1, lagi siya yung nakakauna sa mga pagong, no? Oo. Sobrang importante nito na. Lalo na sa isang Hayabusa. Ako masasabi ko na na snowball reliant talaga ang isang Hayabusa. Kapag hindi naging maganda ang early game mo, medyo mahihirapan ka talaga na sumabay. Knowing na Joy ang iyong kaharap na masakit ang early game damage, di ba? At ngayon sa early game facing, nakikita pa na namin din yung reaction for Twisted Minds. Pagong ay up for grabs na rin naman. Medyo pinakikiramdaman kung saan Natak, oh. manggagaling ang ibang mga member ng Sonics. And tama ka doon, hinahatak paalis doon sa turtle pit ni James, yung pagong. In theory, walang pake yung dalawang jungler Wala dun yun. sa turtle kasi gusto lang nila mag-farm. Actually, lahat ng course, no? Gusto Oo. lang nila mag-farm. Ayaw nila ng unnecessary na laban. Ayaw nila ma-disrupt yung momentum. Pero if need be, pwedeng-pwede naman. Lalo ngayon na, agad tulad ng bakit ni Burrito, medyo mahapdi na yung damage ng Joy. I think buo na rin yung Storm site, if I'm not mistaken. So, Likely. ito yung pwede na magamit. Yun lang! Long nahuli ng special migration. Hindi nakataka si King Kong. Sayaw Sa pa. kamay ng Twisted Mind. Ngayon napasayaw na rin. Brusco as well will go down para sa kamay ni Escalera at ang Magician. Ando na naman ang mga Magic. Ayun pala yung trick up on their sleeves. Dalawa agad yung nahuli. Akala nyo sa inyo yung diversion, dinivert yung atensyon for Escalera na harap niya si King Kong. And that was a huge kill for the Magician to find. And ito yung twist na pwedeng dalin ni Escalera. Yung bigla-bigla ka mahuhuli. Sinabi natin kanina, walang reliable way for Twisted Minds to take down this Hayabusa. Pero pag meron ka kasing magic, Pero magic kasi yun eh. Tama. Merong exemption, distraction versus the diversion para dito sa Onyx Philippines. At gano'n naman ginagawa ng mga magicians. Nililito ka Oo, sa kung ano talagang plano. May mga sleight of hands pa yan, di ba? Mga mabibilis sa daliri. At nakita natin yun doon, ha? Medyo mahirap kaya i-timing yun, yung flicker tsaka Special special migration. migration. Oo. Kasi may range na aabutin dapat yun, eh. Lalo nung na-nerf yung range, mas mabilis kasi yung bagsak nung Guinevere. So talagang medyo maliit yung window for you to press that flicker. And again, Escalera, having this Guinevere is huge for Twisted Minds, especially with the focusing mark. Basta may mahuli siyang target, amplified yung damage taken nung kanyang kalaban. So this is gonna be a very, a very big tool for Twisted Minds to utilize para patumbahin yung mga frontliners ng Onyx Philippines. Kasi si MP The King siya na in charge sa mga backline, which is still, problematic for him. Kasi yung gusto niyang pasukin dito, medyo medyo matatapang din yung Clint, yung Louis, na kapag pumasok ka, pare may Palaban. yung Louis, pare may shield ako, di ba? Yung Clint, pare may damage ako. Okay lang, may pang-atras kasi, di ba, rin ang client. Pero talking about the numbers here, 3-2 ang ating current kill score, 7 minutes into the game. Hindi pa nabibitawan ng Twisted. Yung slight lead onto the kills na meron sila. Oo nga eh, hindi maganda to para sa Twisted Minds kasi hindi sila napupondohan ng Onyx Philippines ng mga kills. Alam mo, may mga heroes kasi like si Skelra, kapag na-shutdown mo kagad ng maaga, medyo babagal. Yung i-expect mo na, alam mo yun, dapat pag 8 minutes, ganito na yung item, di ba? Pero ang masakit dito for Twisted Minds, yung isang, yung dalawang kill na nakuha nila, it only led to one conversion, which was yung turtle na nakuha nila kanina. Kanina. And so far, Onyx Philippines, halos lahat ng conversion ng objectives ay sa kanila napupunta because of the coverage na binibigay dito ni Brusco para kay Kelra. They need more of that. Kaso nga lang, more of this ay nakikita natin. Nakabawi na kagad yung isang hari. Ngayon naman si Haji C ay mag-ahari din. At si King Kong ay nakakuha na ng kill. Sabi nila ng Onyx Philippines, sige, laban pa kaya natin. Pero napapabayaan nila, top lane ay tinatrabaho lamang ni Outplayed.
Turtle na agaw, pero at the same time, medyo madugo yata. Mid lane turret na makukuha ng Onyx Philippines din. May, uy, eskalera! Wait lang, nahuli Violent Rekim, pero hindi tatama. Hindi, tumama pa rin! Tumama Yung pa! sitat! Oh! Na-pin down yung dalawa! Super Prince ay mamamatay! Shadow kill! Kasama ni Kelra. Ngayon naman, ay aatras na nga rin itong si King King Kong. Kong. Pero Okay. hinahabol ng Ibon. Pwede na siya inagamit. Tumama lahat ng mga skills and pokes. Pero wala nang pantakas. Si King Kong ay namatay. Sabay sa may gitna naman ay may nagaganap din na suntukan. Literal talaga kasi si Bruce Locke sa Oh si my MP. goodness! Eh, may bakbakang magaganap at nakatakas pa si MP doon at basag yung Torre din. Ang daming nakuha ng Twisted doon na 4 na miyembro para sa turret Hunter mid lane. Ito yung literal na outplay, mechanical-wise and macro-wise. And for Twisted Minds, this is how you play the power spike. Yung investment na chill lang sila kanina, relax lang sila kanina. Si outplayed, ginawa niya lang yung most of things. Okay, may team fight sa middle lane, na-split push ko na yung top lane. Brinote force kasi ng Onyx eh. Sabi nila, need na natin i-force yung 5v4. Ang problema, walang sagot sa Moscow na nag-split push. So, kinailangan na mag-commit ng Onyx Philippines. And dahil nag-commit sila doon sa may middle lane, nahuli sila, nawala sila sa pwesto. Gamit din nila lahat. Nawala na rin yung diversion. Tapos tumama pa yung SOD. Beautiful punish coming out from Twisted Minds. Yung punish na ganun din talaga, yung sinasabi natin na inaabangan natin na spike meron dito sa draft ng Twisted Minds. And slowly but surely na nakikita rin natin yung awareness na meron si Outplayed. Di ba, kinontest nila yung Turtle, nanakaw naman MP The King. And the next objective is, syempre, dagdagan yung puntos sa kill score. Lamang na lamang 8-1-10 minutes into the game ng Twisted. Hindi lang sa kill score, pati na rin sa Torre. Even though pantay si Gold. Onyx, pero ngayon nandiyan yung conversion. Rusko! Nahuli ka agad si Outplayed. Peska. At napaganda ng targeting dito ng Onyx Philippines. Ngayon sino mag-iilag sa target? Escalera na nga ata. Tatama yung pokes mula dito kay Ay, Haji C. Pero buhay pa rin si Eska at ang Onyx Philippines. May diversion na gagawin. Doon sila tatapak sa may James. pixel. Si bilis King mo. Kong tinatrabaho na pala yung Lord. Pero 4v5 ang magiging laban. Delikado at ang Twisted Minds. Hindi maganda ang kanilang posisyon. Pwede na siya nagamit para i-poke si Super Friends at si Kera. Pero makakaiwas sila. Pero hindi ata nila maiwasan. James! At dito na yung ultimate fight ha. Pero mamamatay siya sa kamay ni Bruso. Ngayon nilalaban na ng Onyx Philippines. MP makakapatay. Super Prince as well. 4 pa ang natitira para sa Onyx. Hindi tatawa yung sipat ni Outplay. 2 for 1, palitan, pero buhay pa rin yung Lord. Still, sila King Kong, di yata alis. Mata lang dito sa Lord na to. Sobrang laki nung impact nung U-turn ni Kirk. Oo. Kakancelin niya dapat yung Feathered Airstrike pero ang pinili niya, cancelin na lang yung Povius. And naka-rest back na rito sila Super Prince at pa si Kirk. Oh, Feathered Airstrike. Ay, naku, naiwasan nila. Escalera ay namatay! At doon yung sinasabi kong mga pokes. At libreng Lord ay makukuha ng Onyx Philippines. Nakaiwas si Kera. Grabe naman! The timing is everything for Onyx Philippines. Knowing na wala din kasing flicker yung dalawang initiator. Oo, alam nila kaya nilang i-punish dito sila James, sila Haji, and pati na rin sila Edward. So for Onyx Philippines, again, similar to game number 1, ito yung mga confident plays na pag nakita nila na pwede nilang gawin, as long as walang punish, makikita mo 100% no hesitation. Even si Kirk kanina yung pwede niyang i-cover for the second time, pwede niya cancelin yung Feathered Airstrike. Pwede. Ang pinili niya, okay, si James na lang tsaka si Escalera kasi nandito rin naman si Kelra. At ito na nga lang din, conceal habol para sa Sonics. Abot ang konti si James. But still, as we mentioned, yun nga yung pinaka-target nila. Without those two, Pilay. Ngayon yung nagiging offense sa kanina ng Twisted Minds. And we do understand na malaki-laki talaga yung nakasalalay dito ni James. Kita natin na he's trying his best. Kaso nga lang, without Escalera to double down, ang bilis makatakas sa mga member ng Sonics. Ginagawang Red Sea ni Kirk yung team fight ng Twisted Minds. Hinahati. Hinahati niya Alam mo yung second skill siya, papunta na sa Farsa. So, kailangan i-cover ng Twisted Minds dito si Haji. Kapag hindi, ika-cancel yung Feathered Airstrike. Tapos kapag umabante na si MP The King, u-turn yung gatot. Oo. Tapos, kung di man tatama yung tot, naka-ready kasi yung AOG. Yun So, na. parang for Twisted Minds, hindi sila makaharap ng perfect team fight. Kailangan nila i-twist yung sequence. Kailangan nila makaharap ng ibang angulo or ng ibang way to engage it into this team fight. Kasi so far, walang sagot to sa ginagawa ni Kirk. Oo. Ang ganda ng unbreakable niya, di ba? Yung sinasabi nga na yun, ang gagalaiting kamao na mayroon dito si Kirk. And with that, kailangan talaga very present siya dito. Katulad niyan, kakasabi lang natin na yung mga gantong klase ng mga Diversion, targets, yung favorite niya. Pero diversion, pababa, Kelra, and Practice Super lang. Prince lang. Tinignan lang, nag-site visit. Practice lang, nasa labas ng bush. Sabi niya, oops, kita tayo. Sinek din ni Haji si doon eh. Oy, si James, Lipat pumasok na.
Isasakripisyo ata Ano ba? ang kanyang sarili. Ayan, oh! At Tingnan mo yung yung ginagawa ni Shadow. Kirk! At yun si Kirk, grabe naman nakikipagsabayan. Nagamit na rin yung Revitalize. kunat! Lima na ang bumabalan sa kanya pero buhay pa rin. At nananatiling AOG! Ito na yung AOG! Get away na kill! Nabutan pa! Makakakuha pa ba sila na isa dito? Escalera na kailangan matras. Dato 20% yung buhay. Pero si Kingoy Kingo? nag-aabot ng pagkakataon. Tumihis-taka pa dun sa gilid na yon. Umiflex pa eh. Umiflex pa, pre. Iba yung pinapakita ni Kirkman. Wow. Ginagawa ng blueprint yung teamfight ng Twisted Minds. Laki. Iba si Kirkitek. Ayan na naman, na-activate na naman. Anong Uy! angulo ba yung gusto mo? Oo, Kakalimutan na! Ayan na, nakakuha na ng dalawa kagad si Ablay dito. Pero kailangan nyo matras. King Kong, wala ata silang Haji? alam. Wala ata silang ideya na nasa tabi lang ni Haji itong si King Kong. Pero hindi na magpapakita si King Kong. Kasi ilang segundo na rin lang naman ay mabubuhay na yung Lord. Pero parang may plano siyang iba dun, Grabe din yung pamibigla muli ni Outplay. Nasaksihan nga natin. At doon bumabawi yung Twisted. Oo, iba talaga yung SOD factor eh. Diba? Minsan yung mga SOD, hindi mo rin masabi eh. Parang Oo. minsan pangit, minsan maganda eh. SOD to the OMG. Pero ngayon, yung Lord, tina-target. At mukhang makukuha ito successfully ng Twisted. Yun ang hindi kasama sa blueprint ng Onyx Philippines. Kasi paano mo nga naman i-predict yun kung tatama yung SOD sa tamang target pa? 2v1 yung exchange na yun for outplayed. Even though medyo nagpanic siya sa with the nature, no? Kasi patay na si Kelra nung Napindot. pinap niya yun. Napindot. Nandun pa rin yung presence of mind ng Twisted Minds. And ito yung sinasabi natin kanina, na yung tamang angulo. Basta makita ng Twisted Minds yung tamang angulo laban sa Onyx Philippines, goods yung ano nila eh, goods yung lineup nila eh. Kayang-kaya nila makipagsabayan. Pero ito may isang magic na naman ng Onyx Philippines na kailangan i-address ng Twisted Minds, yung international split push. Yung pinakamalayong quad shadow. Oh, shadow, no? Yung ISP. Yung hinahatid talaga doon, sabay sundo ng Alende pabalik dito for King Kong. Ready to defend their base. Pero ngayon, aabante ng Slight and Twisted Minds together with the second Lord of the game. Onto the defense naman ang mga Sonics. Escalera, nagkunsin na siya dito. Gabi yung Feather Nurse, katras muna si Kelra. Feather Same Nurse. with King Kong. Alam nila naman sa Tumalon? kanyang damage. Tumalo na kagad itong si Escalera. So mag-aantay ng pagkakataon ang Twisted Mind pero hindi na nila sasamantalahin pa at hindi na nila ipipilit dahil alam nila na medyo may kabitinan pagdating King Kong, doon King sa mga Kong, setup. King Kong! Uy, Grabe, mainit yung laruan dun Akala ko nagki-clear lang eh. Oo. Parang gusto pa ata lumaban eh. Nagtago-taguan sila kaso pare sila kita nila isa't isa eh. Grabe nung kahit tayo, nadadala tayo. Kung pwede sila manood, hatiin ko yung mata ko dito. Oo. Kung saan ko pwede tignan yung isa na kay King Kong. So sobrang madadala ka kasi, imagine mo nung kumabit yung shadow ni King Kong, naka-ready yung Twisted Minds. Tapos pag tinignan mo yung mapa, naka-ready rin yung Onyx, nakapindot yung diversion. Oo. So ready sila parehas. Ibang klase talaga. And siguro dito natin nakikita na naiintindihan ng Onyx Philippines yung lineup na meron sila. Yeah, Twisted Minds, alam natin na mas madaling paganahin yung Yeah. itong lineup. Mas maganda yung setup, may burst ka kagad. Pero kasi ang Onyx Ayun na. Philippines, bukod Diba? doon sa mga pinag-uusapan natin, may diversion pa sila. So Oo. another kit yun para sa kanila, di ba? Yeah. Nakikita nga natin yung pagpindot, yung abang na meron din May dito abang si eh. Super Friends. Pero in terms of number, currently Ontra Gold leaders by BPI, nangunguna pa rin si King Kong kasi nga yung hatid factor, yung clear na meron siya. Oo. Because of Super Friends. Iba talaga yan, may farm from abroad eh. Kumbaga, nag-i-invest din si King may Kong eh. remittance pa. May remittance pa eh. Iba yung investment ng Onyx Philippines International eh. Basta nakadeposit sa BPI. Yan. Tama naman. Kaya maganda yung bukas. Epic ng na bukas. kanilang Mga Buksan niya na. Ayan At na. yun yung pilit na binubuksan naman ngayon. Magandang bukas para sa Twisted Minds. Kasi pareho silang puro inhibitor turret na lang ang natitira. Nako, aabangan natin yan Pero may mga, ito kasi, may mga teams ngayon na hindi na pwedeng umabot ng bukas. Oo. Ngayon na lang. Kasi, Ay, again, tama play-ins naman. to play-ins to Oh, alam kong masakit pero totoo. Linawin lang totoo yan. natin, kung sino man matatalo sa serye or match na ito, mag-goodbye na for the Oo. next day or next Sarado round ang ng ating bukas. playoffs. Sarado. Wait lang. Okay. Pinigilan nila yung Nasa tapat diversion. ng minion wave eh. Medyo naramdaman natin, ni Conceal, medyo humahabol dito. Ang Sonics hindi medyo humahabol pala talaga. Oy, Op! si Brusco Kirk ay sumilid na nga rin doon sa right mid Grabe push. yung angulo. Si James, Escalera! Natamission ako, buhay pa rin ba si Kirk? Hindi, namatay kagad! Oh my gosh, 4v5 ang mag-ilaban. Kailangan mag-react ni Kelra dun sa may bandang gitna. At reset muna para sa Twisted Man. May dami ang other side naman ay nagamit din. Flicker na swell para kay Hajizi. Nabugaw na nila ang Onyx Philippines. Ang tanong, papasok pa ba si King Kong? Available ba ang kanyang Quad Shadow? Release ba? Kailangan ng vision para kay Brusco pero isusuko na ata nila. Ang ganda ng ginawa ng Twisted, hindi nila binitawan yung angulo dito sa may RPM. Oo, ito yung Ito yung
classic Bonch yan eh. Yung Blacklist Lord Dance na lagi nating sinasabi, ang ginawa nila, hindi lang yung opposite lane, pati yung mid lane. Lahat Isang eh. segundo lang nagpakita si Kelra, sabay-sabay yung bagsak. Mula dito sa Twisted Minds, naka-ready si Escalera, nandun yung Feathered Airstrike. Pero even before that, noong nag-conceal yung Onyx, sumilip si Super Prince doon sa RBM with the second skill. Tapos nung natapos yung Unbreakable ni Kirk, tumalon kagad si Escalera at pinatay kagad nila yung Gatot Kacha. Ang ganda nung sabi natin hold, the technique na meron dito in Twisted Minds. And all in all, nagigit sila yung pattern eh. Kinig, pampakilig. Tinatimingan yung Shadow, pre, no? 10,000 IQ plays. Oh, yung mga ganyan, mga magic na yan eh. Ito na, yung Lord. Pangatlong Lord ito. May flicker si Sa Escalera. laban, okay? Escalera medyo nakaabang at nakaabang din ang mga mata dito nila King Kong. Kung saan nga ba pupwesto dito ang talo na manggagaling sa The Magician. Grabe yung Lord, diretso lang dun sa may tore. Si Kirk ay umaabante pero Brusco? pumasok na si Brusco. Medyo nakaiwas lang, nagamit yung Yabas of the Guardian. Maraming mga kits na naubos dito sa Onyx Philippines pero matagumpay ang pagbasag ng tore sa may bandang itaas. Si Haji, Nanigaski din. Nanigaski, pre. Nanigaski. Nanigaski, nag-Winter Crown. Nakita-kita yun ng Onyx, ah. Oo, Kitang-kita yun ng Onyx. I'm not Everson? sure kung ano yung tinatouch niya ron, pero naka-ready rito yung Onyx. Ay, huli si Epi the King, huli. Hindi, okay lang. Okay. Hoy, Escalera! Pero sakto! Yung pagbalik, Haji siya nakakuha na ng kill. Basag na rin doon sa may magandang na habang si Kirk naman ay pinupuruhan din. Out pa yung matras. James dito ay kailangan din lumayo. Andun yung Dark Wave. Pero papasok pa si King Kong at buhay pa rin. Ang late ng buhay. Okay. Ibibait ba nila dito? Hindi na pipilin si King Kong pa. Kasi alam niya baka may nag-aabang sa kanya. Sakto yung flicker. Roam for ni James. roam. And even those kinds of escape from James, gaguhit na lang yung buhay niya dun. Ganda ng mga huli ni Escalera. Maganda yung attempt eh. Maganda yung attempt ng Onyx Philippines kaso nakapag-react kagad yung Twisted Minds. Hindi umabot yung flicker combo mula rito kay Kirk. And alam mong pinag-usapan eh, pinagplanuhan. Pagkalabas yung flicker, may AOG kagad mula dito kay Kirk pero hindi naging sapat yon. And even though ang daming na burn sa side dito ng Twisted Minds, mga flickers, Winter Crown, Wind of Nature, hindi sila nakahanap ng punish. Si James na lang sana yung pwede nilang makuha nakapag-flicker out pa. And that was somewhat of a great call talaga para sa Twisted Minds. Imagine 20 minutes into the game, dalawang inhibitor na pabagsak nila from the Sonics. Now, they're eyeing the fourth Lord of the game. Pangatlong Lord ba ito para sa Twisted or pangalawa para sa Sonics? Oh, okay. Diversion. Nakaharap sila ng bush na hindi pa nakakover ng Twisted Minds, ha? Okay, Maganda yung hawak dito nila Escalera. Even James, forward march. Tinitingnan saan pang ang gudo pupunta si Kirkitek. But still, ang daming kailangan kaharap na pagsubok ng Sonics kasi kahit yung wave pressure, kailangan bantay nila Kelra. Yeah, pero ang ganda ng rotate dito ni Escalera. Ito yung Good, oh. laging ginagawa ng mga Filipino roamers. Yung mid lane hindi ligtas para sa Onyx. And disadvantage yan para sa Onyx kasi pushing pa yung mid lane so far. Hindi pa balance yung wave equilibrium. So ang gagawin ng Twisted Minds, sasayawin lang nila to. Wala pang nagche-check. Wala pang gumagapang doon sa ibabang bush. So, for Onyx Philippines, ipit sila dito sa right side. Hindi nila alam kung nasan si Escalera. Grabe yung mind games din dito for Onyx Philippines. Knowing na, naramdam nila parang may nagtatago eh. Check. Parang may nalalaman Conceal. sila. Kung sino yung nagamit. May idea ba siya nandun si Super Prince? Escalera Uy, ay pinasok! Pinasok! Lang, Delikado ata sila doon. May 1v1 doon sa may bandang ibaba. MP the King. Nagamit na rin kagad King Kong? yung ultimate. Si King Kong ay bumalik pa. Meron pa Dark siya Wave? shadow kill dito ha. Papasok si James with the Dark Wave. Diversion. Diversion play. Sino ang kanyang isasama? Si Kelra. Pwedeng patagalin to. Pwedeng i-reset ng i-reset. Uno, kailangan yung top lane Pero- ha. Yung top lane. Ayun Napipili. sinasabi natin, nahahati yung attention for Onyx, pero yung atensyon ng Twisted The turn! dito sa The Lord turn! at kay Kirk! Uno, yung base nila. Kailangan umatras at ibibigay na ata ng Onyx. May King Kong, ha? May Nakita King si King Kong. Nakita si King Kong. Kailangan niya lumayo dito. Pero shadow kill. Oh my Winter goodness! Nanigaski din, pre! MP the King! Sobrang crucial na Winter Crown, ladies and gentlemen, Oh! na outplay! Oh, wait, hindi pa pala tapos ang laban! Ayan Si pa, Kiko kaya at si magiging Ken! din na tumama rin yung SOD! At si Kiko na pop na yung Immortality. Ngayon naman nagbitawan na ng mga skills dito. Twisted Minds. Atras muna ang Onyx Philippines. 4 pang natitira sa kanila. Pero kailangan na yung dumipensa. Makapal yung top at mid. Yeah, Okay. pwedeng gapangin. Pwedeng gapangin yung mapa dahan-dahan. Pwede. Oy, may Pero nagpaplano diversion. nagpaplano. Medyo delikadong plano yan. Okay ha. Kailangan nila pa rin umuwi, but definitely, hindi lang to basta sign of life. A sign of hope din to para sa Twisted Mind. Ngayon, kailangan dumepensa for the Onyx Philippines. 4 sila dito.
Medyo matagal pa yung death timer para kay King Kong, pero nandito na ang mga members ng The Mines. Wala mga junglers ha. Alam nila, Bruce, Escalera. ginawa ka lang si GC. Si Escalera ay nag-aabang din ng pagkakataon. Op. Pero nasa pack na, fist crack ay nagamit din. Ngayon ay kailangan lumayo dito ni Outplayed, Super Prince. Outplayed. Si Escalera, late ng buhay ha. Buhay pa nga! Meron naman siyang immortality dito ngayon. Sasaluhin na lang ni Bruce at ni Kirk yung damage at hindi na rin ipipilit ng Twisted Minds. Another day, another Lord, pre. Okay, successful defense para sa Onyx Philippines. Aminin, maraming kinabahan. Marami talaga. Kinikilig yung kinikilig yung Onyx fans nakadepensa pa sila. Pero kakaibang Lord Dance mula sa Wow. Twisted Minds. Ito yung dahilan bakit tinitingala ang Lord Dance ng Pilipinas. Checklist, men! Chinek nila lahat. Pagkabugaw kay Hayabusa, tinuloy nila yung Lord, nakaslow push yung top lane, ni-reset nila, chinek ni MP The King kung nakasilip yung Hayabusa, tapos Winter Crown outplay pa. After nun, binurst nila yung Lord kasi wala nang kahit anong way para sa Onyx na kumontes ng Lord. Tapos si Escalera, cherry on top, Grabe, no? nahuli pa si King Kong. Lahat ng sequence of events na yun, real-time nakikita natin day 1 pa lang ng playoffs natin. First match pa lang to, Burrito. Pre, yung mga ganong Lord Dance, pre, sa kwento mo lang maririnig yun eh. Yung parang imposible mangyari, parang sobrang gagaling naman ng mga players. Parang wala kayo sa Pilipinas. Oh, kaso yung kwento rito nagkakatotoo eh. Yun nga, ang hirap nito para sa magabilang koponan at sa mga nanonood abroad, sa mga nanonood Ito international. yung mag-MSC, ang mga mag-MSC. Other regions are shaking. At ngayon, humihinga pa rin naman. Ba't ganito mag-Lord to mga to? sa amin pag nag-Lord, suntukan ka agad. Yeah, and even for Twisted Minds to accomplish that kinds of play, di ba, masasabi talaga natin nakakaiba yung baon Ayan nila o, kayong play-ins. yung ganyan o, pag sa ibang bansa, suntukan na yan, retrihan, malala. Dito, agawan ng pwesto, agawan ng bush, re-reset yung Lord. Alam mo, minsan tinatanong ako ba't ba nire-reset yung Lord? Oo. Kumbaga sisimulan nyo ng labanan Tapusin nyo na lang kasi kukunin nyo rin mga ganon. Pero kasi it's all part of the plan. Yep. At ngayon, ang plano ng Twisted is to take this game. Dahan-dahan. But for Onyx, parang, wait lang. Kita nila si King Kong ha. Dahan-dahan. Kaso ito Onyx, Ayan. sinisimulan nila step number 1, slow push. Meron silang diversion para may padala si Kelra sa may mid lane. Pero alam ng Twisted Minds, pwede nila madaliin to para maagang lumabas yung diversion. Pero chillax lang ang Onyx Yeah. Philippines. Alam nila, i-reset nyo yan. I-reset nyo yan. Nakita naman natin yung plan for Onyx Philippines is to relieve somewhat yung ibang pressure sa linya kasi doon sila nadadali, nahahati kasi sila. Slow push versus Ayan slow na. push. Ayun na, labanan ng slow push ha. Gitna ay nakaabante para sa Twisted Minds. At may gumagapang. pinaplano sila, Nakita. ginagapang nila yung baba. Ay, nakita, Sa Magic huli. Sentry, sa activation. So, Oo. ang ganda yung kutob dito ng Twisted Minds. Pre, yung laro sa MPL Philippines, may minigame no? Ito yung hindi nakikita ng ibang bansa, nakikita lang nila Lord. Dito, pre, nakikita natin. Okay, Lahat. slow push muna. Oo. Hawakan ng bush. Creeper control. Opposite side. Tapos tsaka tayo babalik ng Lord. Hindi ka pwedeng tumingin lang sa main screen eh. Pati yung minimap, kailangan binabantayan mo yung movement. Five-step process. Yung Lord Dance natin, 5 minutes yan eh. Parang pagbukas ng BPI, 5 minutes lang yan. Ayan. Tama naman. 1 ID in 5 minutes. Ayun, di ba? Pero ngayon, 1 Lord at ilang minuto na rin nilang hinahawakan to. And Twisted Minds Ayun, is also taking their time. Rinse and repeat, nasa baba yung tatlo. Okay lang, ganun ulit yung Slow plan. push. Slow push na naman. Grabe naman yung ginagawa ng Onyx tsaka Twisted Minds. Oo, pagandahan ng pagandahan ng setup. Pagandahan. At syempre, para sa Twisted Minds, mapapaganda sa kanila kung marireveal din yung posisyon. Kaso ayaw magpakita sa mapa nila King Kong. Galit na nga rin yung Lord eh. Tinan mo nangangalay na eh. Kakasibat niya ako. Ano ba? Kukunin mo ba ako? Hindi. Yung Trancho na meron siya, ginagawa niya ng tungkod sa ngawit. Ayan o. Sabi Lord, ano ba, Moskov? Nagagalit Ano gusto mo? Pero ang gusto kasi talaga nila dito is ma-reveal nila kung saan nagtatago yung Onyx. Nakakailang attendance ni Lord eh, oh. Ayan, oo. Ayan na. Ito, Wednesday yan, Wednesday. Oh, yeah, wait Uy, lang may ha. ito. Diversion sa Reverse likod. play sila nagagawin nasa Nakikita ni likuran. MP ah. Meron! Ay, dyan na nga lang din sa lubong! Oh my Ready God! sila! Feathered airstrike mula kay GC. Namatay rin Super Prince. Dalawa kagad ang napuruan. 70 seconds yung death timer, ladies and gentlemen. Pasok si Escalera. Hindi niya naabutan din si Burjo. Pero mamamatay si MP! Mamamatay si MP sa kamay ni King. Hoy, bumalik! Kailangan umatras ha. Bumalik siya dito. Escalera. Pwede bang Tatalunan? abutan? Walang immortality yun. Nakabili pa ng immortality. Auto Pero kill? sakto din yung Window of Nature. Oh my At goodness, si King Kong! Nakatakas pa. Si GC magiging King Kong! Flicker ay nagamit din. Bitaw ng Feathered Airstrike. Pop yung emo. Yung mga minions sa gitna. Winter Buhay Crown! pa rin. Sabay bili ng Winter Crown. Makakatakas ba? Hindi na nga. Yung wave sa gitna ang po problema. Himpa ng Onyx Philippines. At hindi pa tapos yung habulang Bruce at James.
Twisted Minds is here and they want to stay. Kaso mag-i-stay sa base Walang ngayon wave si clear. Brusco Walang at wave si King clear. Kong. Hindi ba nila kakayanin ang Nako. depensa na to? Doon ang SOD hindi matatama pero nandyan na ibang miyembro ng Twisted Minds. Wala pa silang wave clear dito. At i-extend ng Twisted Minds ang laban na ito. 2-1 score! Objective yung setup play. At na-miss ko na rin makita ang show ni Brusco. But again, this is do or die para sa Twisted Minds. Matapos na kanilang pagkapanalo sa game number 3 ay napatagal pa nila ang larong ito. Punta na tayo sa ating casters. Twisted Minds fighting for their chance habang match point still dito ang Onyx Philippines. Pasok muna tayo sa ating game number 4. Kabang-abang ito kasi finally ay nakita na natin ang Baksha na madalas natin nakikita sa ibang mga regions. Brusco! At nagpapakita na kagad Brusco! Oh! Ay na-burst blood doon. MP the King pa nakakuha noon. Yeah, this was an interesting choice for Onyx Philippines to go for the show pickup. Even though yung concept nito ay understandable naman, no? Meron kang pick off against these zeros on the side of Twisted Minds. Pero halos lahat kasi sila may sariling way or may kanya-kanya silang way to adhere to that problem. You have to revitalize mula dito kay Escalera. Si MP the King merong electrifying beats if may access siya ron. And then, very rare natin makikita ang Granger na naka-purify. Oo, ganon kaingat. Katulad kanina, diba, we are very worried doon sa mga sudden wind of nature dito para kay Oplade. This just shows na aware siya na siya talaga yung pinakakailangan bumuhat din later on sa Yeah. damage man yan or sa positioning. Yeah. Alam mo, sa side ng Onyx Philippines, marami sana magandang last pick. Even yung Esmeralda, sa totoo lang, maganda kasi pwede Oo. niyang sipsipin yung shield nung Joy, nung Eve. Kaso ang problema kasi may back siya, meron siyang anti-kill. And yung X-Borg, siguro isa rin sa naisip dito ng Onyx Philippines is even though maganda yung X-Borg laban sa ibang heroes ng Twisted Minds, may Joy kasi na kayang tumanggal dito sa Basag Peraga kagad. armor. So baka naipit din yung Onyx Philippines dito to just go back to comfort. Pero itong Rome back siya na ginagamit ng Twisted Minds, it's very unfamiliar to the Filipino audience kasi bihira natin makita to. Last time nakita natin to, nasa kamay pa ng AP Brent. Yeah, and even nung na-discuss din to ni Renmar, parang yesterday, parang mas in-expect niya onto the jungle to lalabas. Pero with this Twisted Mind, twisting somewhat the meta na gusto nga nila i-create, creating their own persona. First turtle for them. Yeah. Ang dami kasi ang dami nga binibigay ng isang backshot. Technically, halos lahat ng meta roamers ngayon, meron siyang component, meron siyang leash technique. Since jungler dati si backshot, kaya niya mag-leash, binababa yung cooldown niyan. Meron siyang raw tankiness as a utility jungler din. And yung mobility, meron din siya. And then, get this, revitalize holder pa. Ay, oo nga pala, Kaya no? nga, no, kumbaga, equip siya ng mga proper equipments na kinakailangan ngayon even as a roamer. Tsaka medyo binabawasan niya talaga yung sustain power ng kalaban kasi yung kanyang ultimate, yung turquoise Puissance, di ba tinatanggal life drain kasi yun eh. So talagang yung mga option ng iyong kalaban ay matatanggal mo, no. Kagaya nga nung kanina, pwede nga tayo mag-Esmeralda, kaya lang ang problema, isipin mo, may back siyang nakaharap. Kakasabi lang kanina na roadblock, hindi lang basta roadblock yung nilalagay dito, kumbaga ng Twisted Minds. Mag-mention yung life dream, sobrang laking bagay ito sa kanilang play, lalo in close proximity, di ba? Tsaka bihira sa mga roamers yung may raw damage reduction na built-in sa kanilang ultimate na halos antay pa sa mga typical meta heroes. Ang tago dito sa mga ganitong hero, mga anti-hero. Anti-hero? Anti-meta nga to eh. Parang ayaw ka palaruin. Oo, yung mga ganitong klaseng heroes na lumalabas sa meta, minsan lang sila lumabas, yung parang sobrang perfect mo, ba't di ka namin pinipick? So ngayon na-discover siya ng mga team, yung resurgence ng Hylos, nung pagbabalik ni Esmeralda for 1 week, biglang napigilan ng isang back siya. Tama ka dyan. Yung explain nga natin yung Esme, na kanina maganda sana ang idea, but with the back siya alone, ang dami niyang nakontra, nasay ko sa draft pa lamang, no? And that's the beauty na maganda rin yung ideas ng coaches nyo. Pero ngayon, balik tayo real quick dito sa magiging pag-up ng ating pangalawang pagong ng laban. Maaga rin dito ang tatao sila Brusco. Okay, nakahawak na ni Escalera itong pagong. Brusco, sumisilip din. Siya na yung jungler! Naalala ko yung mga ganyan eh. Grabe, no? Uy, wait lang, may 1v1 na nagaganap!
Pero it's a prank pala. Akala niya 1v1, naging dalawa yon. At mamadaliin na ni MP the King na kunin yung ikalawang pagong ng laban. Okay. At may ginagawa din pagplato dun sa may top lane. Sinasabayan lang ng Onyx Philippines sa pag-ikot para na monitor nila kung malapit-lapit na ba yung reaksyon na manggagaling sa Twisted at hindi Mid lang nga lane? nila pinansin. Basag ata yung Torre sa itaas. Minadali lang ng Onyx. Ang dami nangyari na. First blood, first turret destroyed, tapos turtle na nakuha nga dito ng Twisted. Na-miss ko yung na-miss ko yung mga ganitong play. Yung, sige, sa inyo na yung turtle. Amin yung gold lane. Grabe no, and important to mention din na sa outplay na sobrang ingat pa yung agad nila na napuruhan doon. And imagine yung play nila doon, may kasama pa ang Torre. Makati-kati yun. Yeah. Although, mukhang malaki, no? Kasi nakabasag ng tower dito yung Twisted Minds. Malaki siya in terms of the, long-term effects. Yeah. Pero currently, yung economy ng Twisted Minds ay hindi naman ganun nasaktan. Kasi technically naghati si King Kong tsaka si Kelra. So, hindi ganun kasama yung trade for Twisted Minds. As long as nakakakuha pa rin dito si MP the King, siya pa rin naman yung nangunguna pagdating sa level. And in terms of experience, yung importante is hawak ng Twisted Minds yung kalamangan dito in terms of the scaling for MP the King. Yeah, and wala na i-establish na gap, kumbaga, diba? Pero Yes. speaking of long-term, another long-term turret na naman na natanggal. Bottom side naman, Burrito. Yun nga, alam naman natin, hindi na tumutubo yung mga yan. At mas malalim ang, kahit itanim mo yan, pre, di tutubo yan eh. Kahit anong dilig mo dyan. Oo, malalim. Oo, buti may buhok ni Ingat. Oh. Tumubo. Oh, wait lang, tumubo na nga rin! Kasi namatay na kagad si Super Prince dito. Ngayon, sinalunan ni Brusco. Lahat ng damage at punishment Kurt? mula sa Twisted Minds. Papasok si King Kong. Gagamitin na ba yung shadow kill? Si Kirk ay pumasok. Wala na mga minions dito ang Twisted Minds. Si James ang may Bala! ipit din. Tumama yung si Bat. Kera ay pumasok. Kaya lang mali ata ng papasukang liga dito. Atras muna kagad siya. At ang Twisted Minds nanalalaso na. In an instant, 3 men down for the side of Onyx. Yep, and malaking bawi yun for outplayed. Ngayon, natapos si Skypiercer. Medyo na-delay ng konti, pero right on track yung momentum dito ng Twisted Minds. Medyo kalungkutan lang is hindi sila nakakuha ng Torre kasi talagang tinapon ng Onyx Philippines yung kanilang mga katawan para madepensahan yung mid lane tower. Pero panibagong pagong, 3 neutral objectives yung nakuha dito ng Twisted Minds. For Onyx Philippines, dodge sila ngayon. Nasa dodge game sila ngayon kasi hindi pwedeng magkaroon ng team fight na lalamang ang Twisted Minds since buo na nga yung Skypiercer para kay Outplayed. And even the gold established, meron na sa Twisted. Sipa. Napaganda ng Sipa. Naku, hindi nakagalaw si JC doon. Pasok din si Escalera. Buhay pa ba si James? Tataka siya dito. Nagamit yung kanyang flicker. Pero may sunog. Pagpagan mo, pre. Pero nasunog pa rin mula kay Super Prince. Ngayon ang pagpakawi ng Super Mage ay narito na. Grabe yung Monster Mage. Double kill. Anong dodge? Ito talaga yung Caster's Curse eh. Anong dodge? Flicker, Sipa, gawan natin ng play, gawan natin ng solusyon, and with just one play in the mid from Super Prince and Brusco, nabaliktad yung storya ng game. Twisted Minds, as quick as that skirmish went, recovery mode ngayon ang Twisted Minds. Yung 2,000 gold lead na hawak nila kanina, napunta sa Onyx Philippines. Nagre-recover pa lang. Pumatay na naman ng isa dito si King Kong. At hindi pa papagmahingayin dito. Naku, hindi pa tatapos ang laban na James dito. Naku, nasunog na naman. Pagpagan mo, pre. Hindi na niya mapapagpagan. At hindi lang pagpagan. Mapoy. Kailangan mo talaga dahil ang Onyx Philippines King Kong pa. ay diretso na ata sa may bandang ginakuha. Shadow ni Gamit. Papasok pa siya dito. Nakapitan dito si Escalera. Masyadong makunat. Balik na naman si King Kong. May minions pa sila. Diretso lang ang Onyx. Hindi naghanap ng window of opportunity. Pinto yung binuksan doon ng Onyx. Oo, sabi ng Onyx Philippines, boss, wala bang pinto dito? Pues gagawin ko. Ba't ka naman kasi dadaan sa bintana? Eh, may Oo. pinto naman. Ayaw nila pagkasyahan yung sarili nila doon. Pre, hindi nga eh. Kahit nga hindi bintana, kahit pader. Dinaanan ng Onyx Philippines. Ginawang tinibag eh. Speaking of which, di ba, doon, pumaldo naman ang gusto dito. Reaching the goal leader doon sa BPI, si King Kong. Ayan na naman yung reach guy natin. Grabe. Activated. 3-0 and 0 yan ha. So alam naman natin ha, talagang nag-base Pilit? scale. Oh. Pero ngayon naman ay napatay kagad. Itong si Brusco, pwede Okay. na mag-lord. Kaya lang may ginagawa din si King Kong. Ayan na nga. At nakabutan pa Takas! siya. Kirk with a kill. Atras muna si King Kong dito gamit yung kanyang shadow. At ngayon ay may ipit si Kirk. Hindi Hindi tumama. tumama yung si Bat. Pero tuloy-tuloy Oh ang my flow God. ng Laban Kirk lang. doon. Pinigilan nila si Kirk na makaalpas pa
At nakapatay ng dalawa ang Twisted. Pero ang daming exchange doon. Pero at the same time, Kelra napansin natin sa taas. Oo, kung ano nga, kung tumama yung SOD, parang napasama pa. Yung Twisted Minds doon, pero si King Kong, wala na shadow. Dodge. Meron pa. Magamit niya ba yung shadow kill niya para matakasan? Yun nga lang, cooldown pa nga pala. Ako si Prince ay kailangan din lumayo. Nagamit yung Vengeance Flame. Sabay mga pokes. At si James kahit makunat-kunat, nararamdaman yung mga apoy mula sa kanya. Pero ito yung ito yung dilemma ng Onyx. Ramdam mo pa rin talaga yung superiority ng Twisted Minds ngayon pagdating sa team fight as long as it's if it's their own terms. Okay, tumama yung si Bata at ngayon nagamit yung Purify ni Alter. Pero hindi siya mali. Meron! Na-Purify na yun. Nakadalawa na si Gela dito. Sugod ang Super Pam. Pasok si Escalera at mamamatay si Gela dito. Super Prince. Dalawa na lang ang natitira pero buhay pa rin ang Monster Mage. Oh my goodness! Pagpapaulan ng mga apoy. 4 para sa 3. Nagipalitan doon. Pre, in-outplay ni Kelra yung Twisted Minds. Nung namatay siya, wala siyang reaksyon. Wala. Stone Cold player. Ang God laner dito ng Onyx Philippines. Even na nakuha yung Lord for Twisted Minds. Again, this space na nakukuha ng Onyx Philippines, enough to para makapag-farm para kila King Kong, para kila Kelra. And for Twisted Minds, meron naman silang damage meron naman silang scaling in terms of damage, pero nagkakaroon na kasi ng solusyon kay MP the King. Yung number 1 problem dito ng Twisted Minds is yung pagpasok ng Joy sa kanilang likuran. Si Kelra kaya niya ng labanan si MP the King. And isa na lang isipin nila dito is sino ba yung kailangan nilang huliin kasi may nagbabad siyang sipa dito si Brusco, lalo kapag online na yung flicker. And for Onyx Philippines, they just needed some time na ma-outplay nga at mahuli nga yung sakit ng ulo na sa MP the King. Naku, And with sarado. that, tingnan mo, sa inyo na lahat ang objective. Babawi kami dito sa mga pick-off. Grabe yung poke talaga mula kay Super Prince. Alam mo sa una parang hindi mo iindahin Pero Habang sa tumatagal. kalaunan talagang mahapdi no? Diba? And even the Searing Turn is enough para ma-displace yung position dito ng mga members ng Twisted. Oo, ang dami niya kasing Kumbaga, Unli si Super Prince Unli apoy meron siyang mana. Diba? Ang dami niyang mana, meron siyang Enchanted Talisman, meron siyang Demon Shoes, tapos meron pa siyang HP burn mula sa Glowing One. Si Super Prince ngayon ang totoong representative ng Pilipinas. Napakainit. Keep Diba the fire kasi? burning no? Oh, mainit talaga. Alam mo, maganda na naging takbo ng Twisted Mind dun Kaya lang yung Fire Nation dumating Oh, everything changed when Super Prince attacked Diba? Nakikita natin ngayon for Onyx Philippines, gana yung ganon. And imagine, kanina, kaya pa siyang abutin. Pero what more ngayon, 12 minutes into the game, hindi na siya mahawakan man lang ng Twisted. Ang masakit dito, si Prince na yung umaabot sa Twisted Minds. Kanina nakita mo kanina, si Super Prince naglakad papunta sa harap ng backshock. Tapos nag-ulti. Diba? Sabi niya, usually yung ulti ng Valir, pinapopurify yan Ngayon, si Super Prince, ang kailangan ko, mag-ulti ako para mag-proc yung Temporal Rain. Kasi kapag nag-proc yung Temporal Rain, kalahati halos yung cooldown nung kanyang first skill tsaka na second skill. So, only talaga yung bursting fireballs na doon. Oo. What more can you ask for kapag ganon yung nagiging sequence for Super Prince? Pero how do you stop those kinds of attacks? Ito yung ito yung masarap kasama sa Sam Gipsal yung liyab na liyab ng apoy. Ano? Yung nagliliyab lagi ng apoy. Ay, gusto ko Tsaka kasama yan. Gusto ko kasama yan. Tsaka nagkukusa magluto. Yun! Ayun, Okay, ayan. nasa harap niya, niluluto niya para sa inyo. Oh, kumbaga si Prince, pag wala na yung baka, hinahanap niya na, kuya, nasa na yung susunod? Papalit po. Papalit po. Sinasalang niya na para kakainin na lang dito nila King Oh, Kong. wait lang, si James Baka. Ayan, nag-ulti, Okay, Diba? gamit Nag-ulti, yung Vengeance Flame. Sabay pokes. Oo nga, no? Ginagamit niya yung ulti niya pang sugod. Pre, pinang-temporal rail lang, promise ko sa'yo. Para ma-broke, diba? So, sobrang bilis ngayon ng capability nila. Hindi na to burst basta Oo, tapos di nauubusan ng mana. Ganyan kadaya yung yung Valir pag naka-Demon Shoes, naka-Enchanted Talisman, full CD build, full mana regen. Kasi sapat yung kit Meron kang damage per second from the skills of the Valir. Tapos meron pang HP-based damage mula rin sa Glowing One. Bursting Fireball, sapat na. Tapos may mga pang-atras pa sila. At ngayon, medyo aatras ang Twisted habang may Kelra doon sa baba na tumatrabaho. So, kailangan mag-react din dito ng Twisted. Nakahati na naman yung atensyon nila. And that's the prowess of Onyx Philippines. Kaya nilang
aluin, Grabe, baliwin yung katapat nila. Pero Kirk sa likod. Dito mo si Kirk ay pinagsasapak na. Andun na yung fist crack. Ngayon papasok din itong si Outplayed. Atras Sinipa. muna dito ang Onyx Philippines. Nakasipa na si Brusco. Si King Kong ata magiging puntirin nila. Mabubuhay pa. Shadow kill para ma-outplay lamang itong si James. Baboy. Pero na-outplay din siya ni Hajisi. Atras muna ata ang magiging call ng Onyx Philippines. Oh! Nakapitas. At si Super Kelra! Prince Kelra! ang mamamatay. Si Kelra gusto na tapusin ang laban. Gusto nang tapusin ang laban. Pero yung Lord ay makukuha Oh, Escalera! ng Twisted Minds. Buti na lang na doon si Escalera. Lalaban ba dito? Judges sila. Napakasakit. Sa may No pindot way! ng Winter Crown. No way! Kaya bang Oy! i-survive? Nakatakas si Hajisi at mamamatay. Si Kelra. Kamuntikan pa ang Twisted Minds doon. Hindi naabot ni Kirk yung nagre-recall na Eve and si Hajizi ay nakadepensa pa. Muntikan nga lang sila ma-outplay doon sa ibaba pero magandang entry mula kay MP the King. James as well, forcing the Hayabusa away from the Lord. Medyo minala si King Kong doon kasi pagkagamit niya ng quad shadow pabalik, kasabay niya yung lumilipad na Phobius. Naglatag din dun bigla ng real world manipulation si GC. Said, no way out there for King Kong. Pero there is a way in naman para sa Twisted Minds. Kabi-kabila yung mga nakikita natin, mga outmaneuver, lahat ng maniobra ginagawa nila. Pero ngayon, bandang baba, babasagin ang Twisted Minds. Mukhang hindi ata papayag ang Twisted Mind na matapos na kagad itong serye na ito. Ngayon gagamitin yung River Manipulation. Super Prince kailangan matras. Nasalo na ni Kirk yung damage mula sa Twisted Brusco. Mind. Makakabawi ba sila dito? Pinakadalawa na. King Kong Super naman nakakuha Prince. ng kill. Si Super Prince ay mamamatay. Kelra! Ngayon dalawa na Kelra! lang natitira. At dito na si Kelra at papasok. Free hitting. At si James ay nasolo lang yung shadow kill. Babalik ko ba si King Kong dito? Atras mula si ang Escalera at Outplayed. Grabe yung palitan. Tatlo sa tatlo! Iba yung KK connection. Grabe. Kakaiba yung si Kelra men. Although selfish, pero ginawa niyang meat shield yung kanyang mga kampi. Pinangharang niya sa Granger. Nag-sorry naman eh. Sabi niya, boss, dito ako piprihit sa likod ah. Piprihit lang ako. And nahuli pa nila. Sila Haji. Napakaganda nung pagtama ng SOD. Makita natin sa Ayun, replay. Ang ganda nung ano eh, ang ganda nung kalas nung RWA. Medyo naghiwa-hiwalay dito yung Onyx Philippines. And after mamatay, doon lumabas yung KK connection. Kill Tingnan mo, row. pupunta siya sa likod ni King Kong. Pre, pasalo muna. Medyo low HP ako. Baka makinumero ako ng Sky Piercer eh. Pero as selfish as it sounds na ginamit niya ang Mitchell, pero gumana eh. Kasi importante dito yung survivability muna ng base nila. Above all, ang pinakamaganda doon, nakadepensa pa rin naman yung Onyx, although nabutasan sila. But still, we cannot deny na grabe din yung palag doon ng Twisted Minds. Oo. Ngayon, dikit na yung game. And for Twisted Minds, ang dilemma nila ngayon is nagsiscale pa rin yung lineup ng Tuloy-tuloy. Onyx Philippines dito. Pero tumataas na rin yung damage output dito ni Hajizi. Oo. Kumbaga nagiging problem na rin siya for Onyx Philippines. Kaso hindi kasi ganun ka-reliable eh. Since ang bibilis ng core heroes dito ng Onyx Philippines. Kaya siyang abutin eh. Merong Moscow, pwede siya abutin. And ang hirap patamaan ng kanyang mga skills kasi lalo si Kelra, ang dami niyang dash sa loob ng team fight. Pili ko magiging X-Factor dito yung mga sipay mula kay Brusco or yung mga Ayun na. set ni Kirk. Kasi so far, Twisted Minds, sila na yung nagsaset ng tempo sa team fights. So di lang tumama mula sa Onyx Philippines. Magandang attempt sana bago mag-start yung Lord. Pero dito na magsisimula yung pagpalit ng takbo na itong game na to. Kasi for Twisted Minds, I think sobrang importante na makuha nila itong Lord na to. Kasi if hindi, kalaban nila yung Moskov ni Kelra na pwede mag-tower lock. At kanina, ginagawa niya na nga lang din yun. With that, almost 18 minutes into the game, tabla ang ating kill score. Pero sa mga mata rin natin ngayon, ay tila ba delikado pa rin ang sitwasyon for Twisted Minds. Sakabante man sila kanina, pero ngayon ibang kwento na naman ang bubuksan natin. Okay, nagkaroon na sila ng vision at si James ay namataan na i-reset ng Onyx Philippines itong Lord na ito. Ganda At hawak pag-alagala pa rin ng Twisted Minds, nagpo-flow, nagko-control. Sobrang importante nito para sa kanila. Kaya kaso ang problema, kita ni Brusco, ayun na, pinap na yung Okay. sentry. Ayan Kasi na. kanina pa nakasilip si Brusco, usually yung green na yan, sa gilid ng Lord, yun yung nagiging entry ng Joy para ma-proc yung apat Oo. na rhythm para makuha niya electrifying beat. Pero sa Escalera, ayun na nagmamadali sila! Sinalubong na kagad, Avengers Flame. Nagamit na kagad dito yung Super Prince. Tulak niya. Pinatras. Pero sa tanong, sapat ba? Hindi! Sanchi, sinakuha na ng kill. Kailangan matras. Nagamit niya kagad yung SOD. Ngayon naman si Kirk, sinasalo lang yung damage. MP Oh my as well ay nagamit yung kanyang electrifying beats. Grabe. Talaga sinagasahan nila dun eh. Ito yung isang maganda sa back siya. Alam mo, sa totoo lang,
one-man army yan, 5-man conceal yan. Oh, yun, oh. Yung pag Romolyo, kahit siya na mag-isa, okay lang. Papalag dito ang Onyx. Medyo umabate para si Oy, Kurt. oy, 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 Kelra. Putan ba nila si Kera? Nasa may bandang kita. Kailangan may mag-react. Ayaw na Makuha sila ba dito pauwi? ni King? Hindi. Ibibigay na nila ang outplayed. Ay nakuha na ng tuluyan itong James. Lord na ito. Pero si Bruce Gata magiging next sa target. Agad na James! dito kay Kirk. Papasok ba si King Kong? Nakakabit dito kay James. Pero hindi nag-go. Kahit may shadow kill siya, depensa na lang ang pipiliin ng Super Fam. Nakaka-bad trip yung gulong. Nakaka-bad trip yung gulong ng Twisted Minds. Tsaka bawal yun. Nagsusunog ka ng gulong kahit anong sunog niya Bawal doon sa yun. gulong. Bawal yun. Diba? Nagpa-backfire sa kanya. Health hazard yun. Ang problema, kahit sipat-sipatin ni Kelra, feeling ko nagpapavulcanize lang to eh. Nagbabounce lang nga rin. Halos eh. Tubeless. Ayan na. Ayan na. King Kong. Okay. They see them rolling at ngayon naabante ng konti. Medyo napapalam sa eskalera Ang pero hirap nito. okay lang. Sino ngayon ang Tumaga. kanilang pupuruhan? Si Kirk ata ang pupuruhan nila. Reroll manipulation na gamit. Si Bruce kayo may ipit. Si Kera nasa may bandang gilid. Papasok pa dito si King Kong. Magamit niya pa yung kanyang shadow kill. Pero andun at pumasok na nga rin. Si Kirk ay Pumasok pa. namatay. Si Kera dito ay free hit lang. At pipigilan muna natin panandalian. Easy lang. Padadali natin buhay niyo dahil ngayon papasok na tayo muli sa game number 4 na kung saan dedepensa muna ang Onyx Philippines. Okay, napigilan at napatay na kagad nila or napatay na nila yung Lord doon sa pagsugod ng Twisted Minds. At matagumpay din naman yung pagdepensa na gagawin dito ng Onyx Philippines. Pero kailangan nila rush dito kasi again, sa ikalawang pagkakataon ay nanalo na naman ng Twisted Minds pagdating sa mga Lord skirmishes. Pero babalik tayo midnight sa suyi pa dito kay Brusco. Oh, kailangan talaga makaharap sila ng matinding sipa. Pero kailangan din mahanapan nila ng paraan. Itong rumorol yung gulong na to. Lalo ngayon na may immortality na. And if you're Onyx Philippines, kapag nakita mo na rumorolyo rito sa eskalera, ang hirap din kasi mag-engage. Oo. And ang problema kasi, wala silang pang-cancel. Nung pang-rolyo, kailangan itapon nila yung katawan nila para tumigil sa eskalera. Kaso kahit tumigil siya, ang kusunod niyan, Tortoise Poisons, lalakaran niya kay lahat, magre-revitalize. Sige, patayin niyo ako. Di ba lahat ng mga bumps na nilalagay nila, speed humps na yun Oo. dinadaan, nag-enjoy pa sa eskalera, nadaanan lahat yun. Oo, kasi ang tawag ko dito sa mga ganitong klaseng hero, mga black hole to eh. Hindi yung black hole nung MSC 2020 pero Okay. literal black hole kasi agaw atensyon. Sa Onyx Philippines, lahat ng resources ng Onyx ay kailangan nila magamit para lang mapigilan si eskalera. Kasi if hindi nila pigilan si eskalera, mind you, may damage ang back siya. May HP-based damage din siya. Tapos, kung walang papatay sa kanya, pwede niyang dive yung mga heroes na yan. And ang masakit doon, pre, pag mo-scope ka, pwersado kong tirahin yung nasa harap mo para may dash ka eh. Kaso naka-blade armor si eskalera. Siya, di ba sa first phase ng picking nila, pinili ito kasabay nung Joy tapos biglang pubis back siya sila? Oo, Nako. ano talaga to, no counter. Isa ata to Export sa lang talaga counter niyan eh. Tama. mahirap ito para sa Onyx Philippines. Pero hindi pa rin naman imposible. Again, marami na rin pinagdaanan ng Onyx na madidikit. Tama. At medyo lasunan na mga serye Sobra. sa kasaysayan ng Onyx Tama. Philippines. Kaya sabi kanina ni Meda, hindi nagpapanik yung mga Chill Sonics. lang. Sana kahit nga yung sobrang konti lang boy na base turret, kinakaya nga na Oo. depensahan eh. Tatandaan nyo, sa sobrang daming laso na dinaanan ng Onyx Philippines, pati yung Masha Gold dinaanan nila. Wag mo na paalala. Wag mo na. Pero wag na. yung Masha na ipanalo nila this season naman. Oo, tama naman. Okay. Pero sa XP. Iba ka na. Balita lang, 23 o almost 23-minute game time na po Lord tayo. Dance. At Wait yung lang, Lord ngayon ay mukhang itutuloy. Nako, 17K yung buhay. Pero ngayon Si mapupuruan Escalera. ata si Escalera. Mapopo yung mentality niya. Nagamit na rin yung river manipulation. Ang papa na ng buhay ng Lord. Pero si King Kong pa rin. Dasing Maredri ang nagtagumpay. Hindi nakapasok ang Twisted Minds. Maganda yung setup ng RWM. Pero yung hold at control ng Onyx dito kay Escalera, kay MP The King, hindi sila binigyan ng tsansa na makapasok sa Lord Pit.
Oh my gosh. Ang ganda nung pilit nilang pa-U-turn doon kay Escalera. Binabatay ako, mapuprok na ba yung mortality? Mamamatay na ba siya? But all in all, ang ginawa lang ng Onyx, buying some time, kailangan lang naman paatrasin ng konti. Pero ngayon, puspusan na kailangan talaga umatras ng Twisted dahil kailangan nilang dumepensa. Pang-apat na Lord ng laban na ito at hawak ito ng Onyx Philippines. Yeah, wala na yung wala na yung immortality nung back siya. So this time around, pwede siyang patayin ng Onyx Philippines. Question is kung kaya. Kung kaya Kasi lang. baka mamaya ang ending nga, ibuhos nila lahat to sa back siya and hindi na nila mapansin yung Joy at paano na rin yung Granger. May Povis pa na pwede maging problema Povis pa. dito ang Onyx Philippines. Back to the game nga tayo dito. Basag yung baba, dyan mamarcha yung Lord habang ang Onyx Philippines tila ba tinatry control talaga yung wave kahit dito sa may bandang mid lane. Malayo pa yung sa top lane eh. Yung sa gitna, pwedeng maisabay. Pero dapat naka-ready ang Twisted dito Sinalubong. Okay, buying enough time ngayon. Fully makakaapak na sa base ng Twisted ang Lord na dala-dala ng Onyx. James! Si Brusco ay naku po! Hindi ata nakagalaw si Jameson. River manipulation para maprotektahan nito si James. Oop. Kingkong naman, ilalabag yung kanyang shadow. Babalik pa siya with the shadow kill. Si Kirk ay sumasalo. Kingkong? Okay, atras Grabe. muna muli. Ito si Kingkong, Winter pwedeng Crown? habulin ni MP. Pero matagumpay ang kanilang pagdepensa. Basag din yung top lane. At it's a tie, sabi dito ng Twisted Okay, Minds. ngayon, mamarcha, may second chance pa rin na mag-try dito, mag-atebang Onyx Philippines dahil nandito na nga lang din ang kumpleto 5-5. Eye to eye sila dito. Pero yung kanina sabi natin malayo pa yung minion sa taas doon, painuna ni King Kong. Si Haji at si King Kong may sariling minigame eh. Meron Kanina eh. pa sila naghahabol ng dalawa eh. Napa-Winter Crown nga si Haji kanina, hindi niya ni-risk na baka masyado kill siya ni King Kong. Even though nagmukhang na nagpanic si Haji, it was the right call. And for Onyx Philippines, tama ka. It's a tie now between them. Mid lane tower, standing for both sides. Pero nakahinga ang Onyx Philippines. Pwede pa sila mag-farm dito, pero ang isa nilang problema kasi again, no, hindi lang hindi number one problem yung back shot. Kaya siya nagiging number one problem kasi because of Escalera, hindi nila ma-establish yung road nila papunta sa Granger. Yun yung kumbaga lumalabas sa parang siya yung highlight na problema, dilema ng Onyx. Dahil Yes. nga siya lagi nasa harap. Oo. But with that nga, tama ka sa Granger, known ngayon as the #1 damage dealer din sa mapa natin. So, Outplayed also has a huge role to play. Oo, sobrang importante nito. At saka, ma-maintain niya kung ano yung posisyon na dapat nandun siya. At ngayon ay mabilisan. Ayun na! Ayun na naman. Ginamit kagad yung Vengeance Flame. Grabe para naman wala to. makalapit. Super Prince, nag-aantay na pagkakataon para Eska? itulak ang mga miyembro dito ng Twisted Mind. River Manipulation na gamit na. At si Kiko pa rin magtatagumpay. Ngayon pasok si James. Tutulak siya dito. Brusco, napop na yung mortality. Atras muna si Super Prince. Flicker as wala na gamit. Buhay ang Super Fam. May kasama silang May Lord. ulti na naman, grabe. Ayun na, Maximus nabutan! Di ba tatapos ito? Si Super Prince ay namatay. Atras na muna dito. Oh, King si Kong, Kong. King Kong! Kaya niya ba makasurvive pa yung mentality? Makakabili ba dito ng Winter Crown? Hindi na. Hindi na siya nakabili. Oh, no! Oh, Pero yung grabe. loot sa taas pa Okay, dumaan. pwedeng salubungin ito ng Twisted. May wave sa mid May wave sa mid. May makapal yan, makapal yan. Ay, pwede ito, pero at the same Escalera. time, Onyx Philippines, kalmado lang. Nandiyan pa rin sila Kelra, Brusco, and Kirk. Ako, pwede ata nila tapos ito. Si Kayla ay kailangan ng matras. Tower lock! Brusco, Tower lock! Bibase lang na ang Twisted Mind. Hindi pa tapos ang laban. Twisted Mind takes this game. And with that, to a score, we're going on to a game number 5. World Champion Chantel, parang ang hirap, ang bigat ng pressure na hawak mo ang corona. Oh, tsaka dito, naglabas ng hero na hindi pa talaga nila nagagamit. So, ibig sabihin na corner talaga sila dito nila Bonchana, pero dito lang talaga masasagot ko na ba talaga mangyayari. Kaya malalaman na natin ang mga galaw sa historic Game 5 na to. Punta na tayo sa ating casters. Isa na lang ang kinakailangan na magkabilang kupunan. At isa lang ang mag-move forward. Malalaman natin yan sa pagsasara nitong game number 5. Pero pauli, pasok muna tayo sa ating Land of Dawn. Grabe, hindi ko matanggal sa sarili ko yung hype and excitement para sa labanan ng Ling at Lancelot. Ang tagal natin di nakita to. Oo, kumbaga, na-throwback ako, Season 7. Ito yung season na kung saan papugian lahat ng mga jungler. And ngayon, King Kong, hawak niya rito yung Lancelot. Siguro, medyo hiram na rin mula sa kanilang mga kapatid mula sa Indonesia dahil nakita rin natin si Kyrie nung nakaraan na naka-Lancelot. But this time around, it's the Sigma jungler on this hero. Pero alam mo, for Twisted Minds you couldn't have asked for a better draft
for game number 5. Hawak mo yung Iritel versus Granger. Nakaling ka versus this lineup na all-in sa early game. Pero kapag nagpumalya ng early game, wala silang sagot sa Ling. And imagine even the Tigreal na nabanggit nga nila, Chantel, parang yung pag-pull off nito, ang ganda nung pwedeng maging sequence. Oo nga yun yung nakakatakot dun. Again, isang magagandang implosion. Madalas na natin nakikita kay Escalera noong mga panahon na ito talaga ay ginagamit niya. At masasabi ko na comfort sa comfort pa ang hawak ng Twisted Mind dito. Bukod siguro dun sa back siya, hindi ko sure kung ito ba ay parte talaga. And gusto ko yung sinabi ni Midnight, flex complex talaga to. Tinuulo. Kumbaga may juggling ng pros and cons for the Tigreal pick. Siguro ang naisip dito ng Twisted Minds is at least malilimitahan nila yung pwestuhan nung jungler tsaka nung gold lane. It forces the Purify from Kelra. That means na free access yung Ling onto the Granger. And also, kailangan mag-double down dito ng Onyx Philippines talaga na makuha yung early game. Kasi if hindi, lalabas lang tayo sa punto ng game na yung Iritel ay sobrang hirap patayin. Kaya pag tinignan mo yung lineup dito ng Onyx Philippines, wala na nga sila sagot sa Ling, wala pa sagot sa Iritel. At ngayon, nakahabol sila, James and Escalera, of the 3 members. Kuna talaga. Naku, tinamaan din ng stun. Brusco ay nakakuha ng kill. Habang Tempest of Blade, nabitawan ng Aret. Tumama isa. Ay, grabe naman. Hinto. Nasakto at napatigil. Itong si MP the King, si Hajizi ay kailangan ding lumayo. At ang Onyx ngayon ay kukontrolin na at kukunin itong unang Lord ng laban. Sabi ni Turtle pa lang. Turtle pa lang. Mainit ako eh. Wait lang. Even Onyx, sobrang init, di ba? Imagine, before the Turtle, dalawa muna kikitilin. Sabay atras, kuha ng objective. Yeah, kailangan talagang mag-init dito ang Onyx Philippines kasi again, yung concept ng kanilang lineup ay all-in early game. Meron naman silang damage scaling with the Lancelot as well. Pero ang context kasi dito for Onyx Philippines, laban kung laban. Kung mag-farm ka, wag na lang kasi lugi ka sa farman laban sa Twisted Mind. So pressure is everything here for Onyx Philippines. Kaya nila kinuha din yung Khalid para ma-amplify yung rotation nila, yung team fight ability nila with the damage mula dito kay Brusco sa early pokes, pati na rin yung Raging Sandstorm. So maganda yung lineup dito ng Onyx. They're equipped to deal with the team fight of the Eve, of the Tigreal. Oo. Okay, pag 1v1 ha. Kaya Brusco ay pwede. Aabutan ba? Ang bilis tumakbo dito ni Outplay. Nagamit niya yung kanyang sprint. Pero Super Prince, binibitbit si Escalera. Hindi tumama yung Raging Sandstorm. Buti na lang iwalang mga minions doon. At mapipilitan mag-recall. Wait lang! Lang, boss! Nahulit na dali. Itong si King Kong. Ngayon naman si Kirk. Pwede pa isa. Mag-iinag sa target natin ng Twisted Minds. To the rescue na rin ito si Brusco. Nakakuha na ng kill. Dito si James. A flicker from Brusco. Eh si Super Prince buhay pa rin. Pero dun sa may bandang itaas, may nagaganap din na aksyon. Grabe, no? Yung nasabihin na natin cross-map play dito para sa Twisted, hindi sila pumayag. Yeah. Na ganuin lang sila, kahit exhaust yung flicker doon sa may top lane SK. Kumbaga, kahit paano dapat hanap sila ng trade. Yeah. And for King Kong, dapat mag-ingat sila doon sa mga ganong klaseng trade, especially if siya yung mamamatay. Kasi winning condition dito ng Onyx Philippines sa tumabay Lancelot. And ano naman yung pwede natin makuha dito onto the stats for MPL Philippines all-time hero stats to ng Lancelot. Ngayong hawak to ni King Kong. Oo, ano yan, binuwat ni Carl TC yan. Binuwat ni Carl TC tsaka ni Irad. Yung Nga pala. yung mga Lancelot na birahan nga pala. Mga Lancelot main. May Nakakamiss. GC kami niyan. May bagong GC tayo na nakikita dito ha. Di pa Wait Thursday, lang. pero nag-throwback at bumalik nga ang isang hero, which is ang isang Lancelot. Pero going back, tama kayo doon sa formation na mas more on team Ayan, fight, no? pick off ang target ng Onyx. At ganun yung ginagawa. So for Twisted, in-adjust sila, gumaganon na rin silang stilo. Oo, tsaka naganda nito ha. Napakaganda simula ha. Pero naipit ata si MP the King. Napilitan siya na gamitin yung kanyang Tempest of Blade. Pero ang tanong, makatakas mo siya! Hindi, sinagot na kagad ng Monster Mage. Lahat ng pwede niyang bagsakan doon sa Tempest of Blaze, nilatagan ng ilaw ni Super Prince. Sobrang greedy ng choice ni MP the King na mag-contest pa ng Turtle knowing na Top lane na. nandoon yung Onyx Philippines. And so far, ganun yung behavior na pinapakita ng Onyx to. Willing silang mag 5-man, 4-man sa objectives na tinitake nila. Yeah. They could have just taken the Granger kill sa may top lane or even if hindi nila mapatay si Kelra, at least force the Purify. And ito na nga yung susunod na plano nila. Kaso walang energy si MP the King, ha? Wait lang ha. Okay, si Kelra ngayon, kailangan matras. Gamit yung kanyang Purify. Pilit na to. Plate. Super Prince na medyo pilit nga talaga. Nakakuha si Kirk ng kill. Even yung Revitalize ay nagamit na the Force dito ni James. Ngayon, isasalubungin na siya ng pamilya. Sabi niya, huwag kayong gaganyan-ganyan sa pamilyang to. Abang si King Kong,
tumabaho rin sa gitna. The family that sticks together, talaga stronger together ngayon for Onyx Philippines. Tingin down, James. Sobrang laya nila ngayon sa mapa. Yeah, ito yung mga cracks na pwedeng i-capitalize ng Onyx Philippines, yung mga cracks sa laro ng Twisted Minds. With that mistake from MP The King na nagsubok pa siya na kumuntas ng Turtle, very greedy, na slow down yung play sa top lane, nakareact yung Onyx Philippines, and nadepensahan nila si Kelra. And this allows Onyx to have incredible momentum pagdating ng mid-game. Okay. Kalahati buhay ni MP The King dito at Tempest of Blade ay nabitawan! Pero nakakuha na si GC ng kill. King MP Kong? The King nag-aantay ng pagkakataon kung kailan siya bababa. Si King Kong ay nababawasan din. Pero matibay talaga ang pamilya at masusurvive nila yung ginawang 5v5 team fight dito ng Twisted. Yeah, and even the foundation, no, ang dami nilang na-exhaust na battle spells here for Twisted Minds. At isang initiation talaga yun. Muntik pa maabutan. Ganda parang attempt ni Brusco, ginamit kagad yung first kill. Just in case, nandun pa, at least saves up some walking time. Pero nanakawa ng purple buff si Ling. And as we all know, the entire nation knows, kapag walang purple ng Ling, ay wala siyang silbi. So, for MP The King, need niya muna mag-recovery, kailangan niya ng farm. Pero again, it falls to the momentum of Onyx Philippines. Ito yung timing talaga. Ito yung power spike ng lineup nila. Lalo ngayon, kompleto na yung Sky Piercer. So, if you're Twisted Minds, you're looking to find trades right now. Yeah, and even Brusco isn't scared, no? Nakita natin, even with the Raging Suns or Desert Tornado pa nga lang, enough na eh, diba? Yung ganong klase mga pagsilip, masakit pa. Nako, speaking of masakit, tatlong pagong ay makukuha dito ng Onyx Philippines. At napakahirap nito. Kung maalala natin, regular season, lahat ng games na ipinanalo nila ay talagang snowball sila pagdating sa early. Oo, kumbaga kung may record lang tayo ng win rate ng Onyx Grabe Philippines rin, no? kapag nakukuha nila yung tatlong pagong, napakataas niyan. Sobra. Hindi sila ata tumalo sa kanila niyan. At nagre-reflect din yan sa ating gold leaners here by BPI. And with the gold, enough na rin yung pambili nila in terms of damage dito na nakita talaga natin na nagre-reflect, nanunuot sa mga members ng Twisted. Yeah, ang hirap nito pero hindi pa rin naman imposible. Twisted Minds, again, ito yung sinasabi ni Midden kanina na may kondisyon yung kanilang lineup. Hindi na nasagutan yung early ng isang Ling or yung snowball ng isang Ling. Pero meron pang mid, meron pang late. Yeah. Kaya lang, alam naman natin ang Onyx, hindi nila hinahayaan na kapag nakakuha sila ng early, dapat hindi bibitawan. And Yeah. even the plan B, para bang kinukontra agad midnight. Yeah, yung fallback plan kasi dito ng Twisted Minds nakadepende sa magiging early game dito ni MP The King. Again, just one small decision mula kay MP The King. Isang mistake lang ay sobrang capitalized dito ng Onyx Philippines. And ngayon si Outplayed, yung late game insurance na meron sila, lalo lang lumalayo. Kumbaga yung bukas nila nagiging 2 days later, magiging 3 days later. Kasi ubos yung farm dito ng Twisted Minds. Si MP The King lang yung pwede lumabas. Etong 6K gold lead na to for Onyx Philippines, baka next team fight na makita natin na lalaban dito yung Onyx, baka 8K, 9K, 10K na yan even. Oh, and it all boils down nga do sa one small step na ginawang one giant leap naman ng Onyx Philippines. By taking down MP The King that early, sobrang na-deny na nga nila sa jungle, na-deny pa nila dito sa control sa mapa yung Twisted. Di lang yun, bantay sarado pa nila yung bawat kanto dito ng mapa. Oh, tsaka kada apak dito ni MP The King dun sa mga bato, may nakasilip na Kirk, may umiikot-ikot na Brusco. So talagang kung ikaw ay Ling, magdadalawang isip kang bumaba no? Oo, pero katulad nito, gusto man mauna ni Escalera dito sa mga ganyang taguan. Pero it's a bit too late kasi nandiyan na nga sila Kirk. Tapos pagpasok pa lang nila King Kong. Ang init ng buhay. Oh my gosh, grabe din Sonata. Patay kagad ito nga si Outplayed at mababasag na rin nila yung Torres sa gitna. Nahihirapan na ang Twisted Mind mag-react. Grabe no, simulan mo King Kong, tatapusin ko. Galing Aray! ang ball! At ngayon, tinatapos yung mga buhay din nila. Grabe naman yung ratsyada ng mga bullets dun. Aray! Mabawi ata si MP The King mapapatay din si Kera. Tatakas si MP. Pero bumaba kasi yan. Alam nilang bumaba Grabe. Alam nila. And King Kong ay nakalinis din. Nakakuha na ng kill. Pero patay si Kelra, malaking bagay yun. For Twisted Minds, it slows down the game of Onyx. Hindi ganun ka-comfortable ang Onyx ngayon na mag-lord, so baka ubusan na lang nila yung resource ng Twisted Minds, which buys a little bit of time para sa Twisted, pero hindi parang ang hirap sabihin na enough to para makarecover yung Twisted Minds kasi ang laki pa rin ng lamang dito ng Onyx. Even yung 1v1 na matchup dito ni Kelra tsaka ni Outplayed, napakalaki ng lamang niya. I think more than 2K gold yung lamang ni Kelra. And actually, kahit pa paano, yun yung sasabi natin, parang hindi pa satisfied yung Twisted doon sa shutdown onto Kelra alone.
they need to do more kasi yung fallback nga ng plan nila, Ayun, no? somehow kailangan ng buy time. Pero ngayon, sa oras na ito, Ontor, Infinix in-game equipment check, grabe yung kahit jungle to jungle na Yeah. tingnan natin. 4,000 gold yung kalamangan dito ng Twisted Minds. Pinakitaan sila dito ng Sigma pattern after controlling yung jungle dito ng Twisted Minds from the 6-minute mark. 9 minutes, nag-level 9 15 si King Kong. So nag-checklist tayo sa jungle. Ngayon yung mid-game spike ng Onyx Philippines, yung gusto nilang i-check next team fight. And 11 minutes into the game, nabuo na rin Ayun, yung Blade of good Despair niya. Ayun, At no? ngayon, Aray. grabe yung agod ng mga turn throws niya. Oops! Even si James natutunaw kagad, napilitan, nagamitan yung kanyang revitalize. Ayun yung haharap. Ayun, si Kera, pokes lang ang binibitawan. Super Friends, sinasalo lamang niya yung damage from Hat JC. Mapoprotektahan ba nila yung Torres sa gitna? Yes, sir. Pero may next wave pa ng minions. Ipipilit ba ito ng Onyx Philippines? Wait lang, si Brusco at si Kirk. Okay. Umaabante na rin at matagumpay na pagbasag sa gitna. Another wave of defense para sa Twisted Minds. Kaya Pero pa. Onyx Philippines, kita mo naman, tuloy-tuloy lang yung pagbabante ng mga wave na dala-dala nila. Nagpa-farm pa nga si King Kong eh. Oo nga eh, tinawag na siya. Pre, pwede na tayo King pumasok Kong, dito. King Kong! Si King Kong, naku, tinahili na nakakapirmahan. Mamamatay ang dalawa. Magiging tatlo pa nga ba? Nakabawi din. At si MP na lang ang natitira. Ang pamilya ay sumisigaw na dahil sila mag-advance sa next round. The defending champion will still stay ngayong playoffs as they eliminate Twisted Minds. Oh my gosh!